pag kumakarera, Oo. babagsak pa rin bro sa ano eh, enjoyment. Mm. The more na mag-enjoy ka, the more na ma-achieve mo yung gusto mong mangyayari. Yun yun, hanggang ngayon, yun Oo. pa rin ang sinasabi ko sa kanya. 3, 2, 1. Natin. 3, 2, 1. Let's go! So yun mga pare, welcome back sa Trailside Stories. So, episode 7 na, medyo natagalan pero eto na ulit tayo. So kung bago ka lang manunood dito o makikinig, ang Trailside Stories ay mga kwento na umiikot sa trail, hindi lang ng mga rider, kasama syempre lahat ng taong bumubuo sa community. So parang nga sa daldalan natin ngayon, ano lang, tamang chill na kwentuhan lang, safe lang yan, no? Bogchi. Kasama natin si Peace Joaquin ng Team Harvest, tsaka syempre Safety First. Yeah, Tsaka boy. marami pang iba. So yun, Boss Peace, ano, Yes, bro. welcome sa Trailside Stories at maraming Yes, thank you, salamat thank you. sa pagpapaunlak. Oo, oo. Medyo nagulat nga rin ako nun Ah. eh. Pag PM mo sa akin, sabi ko, deserve ko ba itong... Hindi, syempre, Yeah. ano eh. Naisip ko lang din kasi, kakatapos lang din nung Papis na DH race. Mhm. So, parang napapanahon. Tapos marami rin kasing ano eh, sobrang active mo sa community. Sigurado ko na maraming tao rin na lagi nakakita sa'yo sa mga races na siguro curious din Oo. kung ano yung mga history mo sa pagbabike, ganyan. So, yun nga, hindi na natin papatagalin pa. Unang-una nga, congratulations, RDP Joaquin. Parang ikaw yung race director doon sa Yes. nakalipas na race, no? Oo. Sa successful na event, yung Papis Fun Race 2025. Siyempre, kasama rin lahat ng bossing natin sa One Cavite, Mhm. lahat ng sponsors. Sure, yan. Ang ano ko dito, ano eh, sobrang minimal lang nung fee, parang 250 pesos, pero yung premyo, parang bongga. Ano Ah. bang ano niyan? Ano bang yung concept behind that, tapos bakit ganun? Oo. Yung concept nun, ano eh, nanggaling siya dun sa title niya. So parang pinangatawanan namin talaga yun na fundraise lang, Oo. fundraise. Although, magiging ano kasi namin yun eh. Naging sandalan namin yung fundraise para makita namin kung ano pang pwedeng i-develop dun sa racetrack. Mm. So, even kahit fundraise siya, sabi namin, ako, honestly, sabi ko sa mga, sa grupo, sa alliance, sabi ko sa kanila, meron tayong pride dapat, Mm. na kahit fundraise lang yun, ayusin natin yung pag-organize. Parang need natin na mapatunayan na even ganito lang yung registration, kahit maliit lang yung registration niya, kaya natin mag-organize na mapapasaya natin yung lahat. So, maraming naging realization. Mm. So, yung essence niya, yung concept talaga niya is para, syempre, tayo sa community, gusto natin masaya lang. And, meron din kaming iba, hindi lang naman tayo gumagawa niyan. Oo. Meron din sa Visayas, meron sa Mindanao. May mga mababang entry fee din. Tapos, ang taas ng premyo nila. Pero, mostly, connected sila sa LGU. Oo, yun yan. Yes, so hindi sila nahihirapan. Oo. So dito ngayon, since si Chubong Oo. ngayon Oo. yung nag-ayos lahat sa tracks. Mm. By the time ng April, May, June, tag-ulan na. Mm. Naisip namin na magpa-fundraise. Doon pa lang, parang mga June, July pa lang may Niluluto na. meron na kaming planong magpa-fundraise. Ngayon, merong nag-volunteer, yun nga, si Chubong na lagi siya pumupunta doon para ayusin yung racetrack. Tapos sa internal namin na usapan, pag natapos yung racetrack, ngayong November, Fundraise. Ay, ngayong October, tuloy natin yung fundraise. Actually, nagulat ako parang mid-October nag-announce kayo na, Oo. fundraise. Parang 2 weeks lang yung registration. Bro, totoo yun bro. After 2 weeks before nung race, nung sabi ni Chubong na, kasi sa kanya kami nagre-rely tinanong ko siya, Chubong, pag ready na yung trucks, call out tayo dyan. Go na natin yan. Ang maganda kasi doon sa team, may communication. Merong GC na, na pag-usapan nyo lahat. Kung game yung isa, game na lahat. Support. So, nung pagsabi ko na ganun, game na? Game na. Kasi sabi ni Chubong, ready na yung trucks. After nun, nagkaroon na kami ng, yung siguro sa 2 weeks na yon
ano lang, yung naging preparation namin more on materials lang na gagamitin. Yun lang. Tapos the rest based on experience na namin sa pakarera. Since hindi lang naman ako yung siguro kulang pa nga experience ko doon. Oo. Kulang pa. Pero nandiyan kasi si Kuya Wilmer, Mm. si Clinton, sila Boss Guido. May mga experience yan sa karera. So Marami rin nag-guide. oo. So parang hindi ako nahihirapan na ano kasi marami akong advisor. So yun lang. Yun. Naging ano naman, masaya naman yung successful. Successful. Actually, maganda nga yung feedback. Oo. So, yun nga, yung mga feedback na babasa ko, puro sabi, masaya, happy racing, ganyan. Pero, kumbaga, sabihin natin na successful lang, tingin mo ba meron pang may improve for next year? Ano yung mga Yes, bro. learnings, mga ganyan? Madami pa. Since yun nga, isa sa purpose namin yun, na kaya nagpa-fundraise kami doon, hindi dahil na gusto namin ipakita na yun yung gawa namin Oo. na racetrack. Gusto rin namin magkaroon ng suggestion yung tao, yung mga rider na kung anong gusto nilang mangyari dun sa racetrack. Kung ano ba, kung meron ba silang gusto ipadagdag na features, kung anong gusto pa nilang tawag nito, yung parang tulad niyan, nagkaroon tayo ng costume. Yung kung may dadagdag pa sila tungkol doon. Hindi lang galing lahat sa organizer. Kumbaga, meron din kami dapat masagap na information galing sa mga rider. Tama. Parang naging test race, no? Mm. Parang test race muna bago yung parang main event. Parang Oo, ganun. yun. Ayos, Ganun. no? Ganun yung nangyari. Tapos, di ba yun nga, parang sobrang solid na nung support, ganyan, maraming tumutulong, maraming sponsors. May mga challenges pa rin ba yung na-experience o parang naging smooth naman? Ako as organizer, ilang beses na rin kasi akong, hindi naman marami, Oo. bilang pa rin naman sa isang kamay yung karera. Pero ang pinaka-challenge sa akin dyan, actually pressure siya. Yung mismong nasa loob kayo ng organizer, yung sa loob ng circle nyo. Kasi, puro mga rider din yun. Mga rider din yung mga yan. So sila, minsan, gusto rin nilang maglaro. Okay. Oo. Gusto rin nilang maglaro. Pero, ang mapapaisip ka dun, saan ako kukuha ng tao Oo. para tumulong sa akin mag-organize kung maglalaro sila. Tulad nitong last time yung sa Papis, sabi ko sa kanila, bro, mga pare, mga boss, kung gusto nyo maglaro, open, pwede kayong maglaro. Since fundraise lang tayo, siguro kahit minimal lang tayo sa Marshall, kuha na lang tayo sa lokal doon. Pero sila, dahil sobrang dedicated sila, gusto nila mag-organize pa rin. Pero syempre, deep inside, rider sila eh. Gusto rin nilang ma-experience yung pressure nung kung paano kumakarera, di ba? So, yun yung pinaka-challenge sa akin na gusto ko silang mapalaro, pero saan ako kukuha ng tao na magiging katulong ko as organizer. Kasi ako, okay lang ako eh. Okay Kita ka ko lang lang hindi si maglaro. Manu na maglaro. Ah. Okay na ako eh. So, yun yung sa akin. Yun yung challenge sa akin. Actually, totoo yun. Naiintindihan ko yun kasi nung nag-organize ako ng race sa Alaala. So, parang siyempre, bayan mo yun, doon ka lumaki. Tapos may race. Siyempre, gusto mo salihan yun. Yes. Ang problema, ako yung nag-organize. Ikaw organizer. So, parang gusto mo rin siyempre na tumakbo ng smooth yung karera. So, parang medyo, parang sacrifice na lang yung experience na makakarera sa sariling Actually bro, bayan. parang okay rin naman eh na organizer ka tapos kumakarera ka. Pero syempre, once nagkaroon ng lapses yan, ang bagsak niyan sa'yo talaga eh. Hindi lang naman pangalan mo yung dinadala mo eh. May grupo kang dinadala eh. So you take pride on that. Kailangan dapat planchado. Tama. Diba? Pag kumarera ka, ang iisipin mo, yung run mo eh. Oo. Lalo kung competitive ka, hindi mo na maiisip yung program. So kung may nakalimutan Mahati ka attention mo. yes, oo bro. Yun yung mahirap. Pag ano. So ako, pinipili ko na lang. Pag ako yung RD, focus ako. Organizer lang ako. Tapos, ayun, kanya-kanya ng aming mga task na hati-hati na yun. Ganda nun. Tapos, yun nga, di ba, after nung race, siguro, parang ano ka rin yan eh, parang iniisip mo yung mga nangyari.
marami kang realization nga, mga learnings. Tapos nakita ko nga yung post mo. Actually, marami nakakita. Yung parang nag-post ka na, bakit nga ba kumakarera? Oo. Kahit hindi naman pumupwesto, ganyan. Pero yung post mo na yun, wala kang sagot eh. Oo. So, bakit nga ba kumakarera? Di ko rin alam bro eh. Pero, yun nga, biglaan ko lang talagang, habang nagdadrive ako, biglaan ko lang naisip na, bakit ang dami pa rin kumakarera? Kasi ano eh, para sa akin as organizer, sobrang overwhelmed ako dun sa nangyari sa fundraise na yun. Kasi, parang mas marami pang sumali ngayong fundraise eh, kesa nung April. Oo. Mas marami, parang mas nadagdagan pa siya. Anyway, sobrang nakaka-overwhelm lang yun na bakit ang dami pa rin nga. So parang natanong ko yun sa anak ko kay Mano, bakit ang dami pa rin sumasali kahit na hindi sila nananalo. So marami naman sumagot. Medyo na-enlighten naman ako. Na-enlighten naman ako. Pero para sa akin, siguro sa ngayon sa time ngayon, siguro hindi na kung naghahabol ako ng panalo, isipin ko dapat preparado ako. Oo. 'Di ba? Pero dahil meron akong sa side ko, meron akong Mano. So, siya na lang yung focus ko. Kaya ako sumasali pa sa karera. Yun na lang yung nagiging sa side ko. Pero yung iba yun, since sumagot naman sila dahil nga nandun yung camaraderie, nandun yung mga tunay na kaibigan, tunay na tao, 'di ba? Masaya. Ganun. Yung iba nga, ang dahilan lang dahil libre beer eh. Di ba? Totoo yun. Pero Totoo ano yun? Actually, malalim ang pinaghugutan nun. Oo, Hindi diba? naman din beer yung habol nila dun, pre. Yun nga. Oo. Yung, ano yun, makapag-banding dun Oo, sa mga andun na rin yung tropa. camaraderie, Oo. 'di ba? Makakita ka ng mga bagong kaibigan. Actually, kahit yung mga bagong nag-register lang, mga first timer na kumarera. Ano naman sila eh, meron silang pinasabi na kahit first time lang nila, kahit di nila kakilala, kung i-entertain sila, ganun-ganun lang, 'di ba? Sobrang kumbaga parang yung community, hindi lang to competition. Oo. Kumbaga ano na siya, community na siya. Kailangan mapag-isa na siya. Hindi na yung tulad nung, ewan ko lang kung dati nangyayari, grupo-grupo. Kailangan talunin mo yan, kailangan, di ba? Sa karera siguro, inside the race, pero after nung race, talagang kahit isang lamesa kayo, di ba? Sama-sama na kayo Parang, masaya. actually nga di ba parang lagi naman ang sinasabi na gano'n na sa Enduro DH community, parang welcoming yung mga tao. Oo. Tapos, pero yung iba actually, hindi pa rin nila magets kasi siguro hindi pa rin nila tinatry eh. Yun nga. Dapat siguro yung mga natatakot pa na mag-trail ganyan. Yun yung isa sa purpose na bakit pinost ko yung ganon. Kasi pwede namang kip-kipin ko lang yun eh, yung tanong na yun eh. Kaya pinost ko yun, yung isang yun, dahil nga merong mga rider na din. Actually nito, may mga nagtatrack read eh. Pero pag tinanong ko, sali ka ba? Hindi sir, di pa ako mabilis eh. Di ba? Ganun sasabihin nila. Pero ang gusto kong mangyari, may encourage sila na kahit hindi ka mabilis, kahit first timer ka, kaya mong kumarera, kaya mong sumali ng karera. Kung hindi naman winnings yung purpose mo, di ba? Pwede kang maging masaya sa sarili mong pace. Hindi yung sa pacing nila sa susunod kasi nga baguhan ka. Di ba? Ma-aksidente ka lang. So, yung iba naman nahihiya lang na hindi naman ako mabilis, ayoko sumali diyan. 'Di ba? So dapat ma-encourage sila. Sabi ko nga doon, nakita mo ba nag-comment si paring Harvey, si Boss Harvey. Sabi ko doon sinagot ko, ni-replyan ko siya. Sabi ko, buhay na patotoo ako diyan. Ang dami na nating pinuntahang racetrack. Ang dami mo nang ginulungan. Nahiya ka ba? Hindi ka nagtatrack rin. Di ba? Race day yun ang literal na race day warrior. Walang practice. Pero sumasali siya, bro. With support, with hindi nahihiya, nakikipagkalubilo sa mga tao. As a rider talaga. Diba? So, hindi lang yung purpose natin is yung sasali tayo ng karera para mas maging may mapatunayan ka sa community na mabilis ka na kaya mong manalo. So, dapat ma-encourage natin, kahit yung mga mabagal, kahit yung mga gusto lang magsaya, sumali. Mga ganun. Mapa-big race o fun race, sali sila. Actually, parang ma-break mo lang yung takot mo pag nakasali ka na ng una. After nun, hanap-hanapin mo na siya. Dire-diretso hanap-hanapin mo na yung paramdam na
alam mo yun, yung pagod ka na, iba rin kasi yung pressure ng karera eh. Kahit Oo. sabihin mo na hindi ka mananalo, Mm. parang pine-pressure mo lang yung sarili mo. Sarili mo. Oo, Yun lang lagi yun nga kalaban mo talaga. Sarili lang, parang mag-set ka lang ng personal goal mo. Oo. Ako nga, goal ko lang lagi, wag akong matuhog eh. Oo. Yun lang, kahit anong oras ko, basta Okay na, winner na, ano? okay lang na hindi ako matuhog, pero Ah. hindi naman siya nangyayari all the time. Pero masaya pa rin. Tatawa nga ako. Parang yung kay Kidoy eh. Oo. Yung si Kidoy eh. Sabi niya, pag naabutan niyo ako, tapos di niyo ako nilampasan, may premyo kayo sa akin. Narinig ko sa kanya yun eh. Loko talaga. So yun pre, so nakita ko lately yung itong nakaraan, para nag-post na si Boss Harvey nung parang teaser dun sa mangyayari na Harvey's DH series next year. So ano bang dyan? Pwede mo ba kami bigyan ng patikim sa gaganapin na... Sige, ano lang din, teaser lang din regarding dyan sa... Since nagpahinga tayo ngayong taon, Oo. may 23 tayo, meron tayong 24, tapos 25 pahinga tayo. Actually, yung purpose nun, bakit nagpahinga is parang nag-focus yung team na maglaro international. Which is yun, nagpunta nga sila Steve, sila Clinton, yan, sila Kiel. So, ngayong 2026, yung 2025 ginawa naming preparation yun, pinag-aralan namin kung ano pang pwede naming may improve dun sa 2 taon na nauna. So, okay na kami doon, nalatag na namin yun. And then, 2026, babalik tayo sa National Downhill Series. Mag-start siya ng February. And then, it's either December or November din ang finale. Ang finale natin, sa Teban pa rin, as usual. Teban pa rin tayo dyan. And ang opening natin, sa Papis. Papis tayo niyan. February. So, aabangan na lang ng mga rider yung dates niyan. And meron tayong 6 na legs. 2 Luzon, 2 Visayas, saka 2 Mindanao. And ang twist dyan is yung pinaka-main goal namin dyan is sana kayanin namin na gusto namin magkaroon ng UCI sanction, lahat ng legs. Oo, yun. Yan pinipilit namin, wino-workout namin yun. Ganda yan. Pero syempre kasi merong budget na pag-uusapan din yan. So, hindi namin mapipilit yung isang leg na kailangan UCI sanction ka or ganito. Pero with that, sa mga LRO, sa tulong ng mga LRO, mapupush through natin yung mga events, yung mga karera sa kanila. So, ayun, meron tayong 6 legs, opening Papis, tapos finale. Pabalik tayo ng Luzon ulit for Teban. Finale. So, yun, kung UCI sanction siya, siguro dadayuin tayo ng mga foreigners yan. Oo. Lalo yung mga Indonesia, Malaysia, yan. Tsaka maganda rin yung, yun nga, dumadayo rin yung mga rider natin yan. So siguro may nagagawa ng connection. Na-invite, nakapag-invite na sila. So meron na tayong one foot forward doon na nakapagsabi na tayo sa kanila. Actually, may mga nagsasabi na pag natuloy yung Harvey's Nationals, pupunta sila dito. Oo. Ganda. Lalaro sila. Ayos yun, magandang teaser yun. So abangan na lang natin yung yung ibang legs, abangan nyo kung saan yung lugar. Ganda nun. So speaking of Boss Harvey. So yun nga, alam naman natin din na si Boss Harvey yung yung main man sa likod nung Team Harvey's. Kung okay lang naman, masashare mo ba sa amin kung paano nabuo yung Team Harvey's na yan? Actually bro, walang alpha sa Team Harvey's. Wala siyang alpha. So, sa background lang, nag-start yan 2021. Nauna kasi ang nauna ang safety first. Nauna yung safety first. Doon sa safety first, may mga kinuha kong rider. May mga kinuha ko doon. So, hindi pa naman masyadong sumasali ng karera. Pero ang purpose ko kasi doon, kaya meron akong riders is para ma-promote yung brand. So, merong isang araw nung nagpakarera ako sa Pasbu, Halloween Halloween event din yun. Pinakauna dyan sa Pasbu. May isa na rider na nagsabi na gusto niyang suportahan yung isang rider ng safety first. So, ako, sobrang pleasure sa akin yun na
may susuporta na financially. Hindi man financially, pero nagbitaw kasi siya ng salita na kung gusto niyong kumarera, Oo. susuporta siya. So, yun, nagtuloy-tuloy ng suporta and then nag-usap kami, which is yan nga, si paring Harvey. Nag-usap kami, what if bubuuin ko na lang yung team Mm. na Team Harvey's. Gagamitin na namin yung name ng bar. Oo. Tapos, sasali na sa mga karera. Oo. Una, ayaw niya. Ayaw niya. Kasi, medyo, alam mo naman, mysterious yung Local lang din, medyo no? Local lang private din. person Mm. din yan. Paring Harvey. Noong una, ayaw niya. Pero, since ako, pinustro ko talaga na, yun na lang gamitin. At least, parang giving back ba na may suporta siya. Siyempre, i-promote na rin namin yung bar niya. Pero, alam natin, bro, yung bar kasi, kung sa karera, wala bumabalik eh. Mm. On marketing side, walang bumabalik. Although, nationwide, nakikilala siya. Mm. Pero hindi mo naman siguro mapapapunta yung mga rider dito para pumunta dun sa bar. Pero at least, napopromote namin na meron ganitong business. May ganitong company na handang sumuporta doon sa community. So yun nga, nabuo namin yun. Basically, ang naging rider ng Team Harvey's is lahat safety first. Oo. Rider ng safety first. So, pinasok namin doon sa buong Team Harvey's. Ako, hindi ko, kaya nga sabi ko kanina, walang alpha. Oo. Hindi ko kino-consider yung sarili ko na parang, hindi, yan, si manager, please, ganyan. Walang ganun. Lahat kami, member lang. Pero, ako, kino-consider ko sarili ko as, nung time kasi nung una, ako yung pinakamatanda Mm. sa grupo. So, ako yung parang nagiging control. Ako yung nagko-control sa kanila na pag may gusto silang mangyari, may gusto silang salihan, sabi sila sa akin. And then ako makikipag-usap doon kay paring Harvey. Kaming dalawa yung nag-uusap na which is yung regarding nga doon sa support. So, ayun, lahat ng decision nangyayari sa loob ng Team Harvey's. Muna sa akin manggagaling. Pero ang kagandahan kasi doon, sa team namin, hindi siya controlled talaga na pag gusto ko kumarera sila, kakarera sila. Hindi. Sila mismo. Kung gusto nilang kumarera, karera sila. Magsasabi lang sila. Pero kung ayaw nila, may Okay mga lang. conflict sila sa schedule, okay lang. Walang problema. Ayos. Walang pilitan. Yun. So, lahat kami member lang. Walang alpha-alpha. Ayos yun. At least, nagkaroon din kami ng idea. Oo. So, ito, siguro follow-up question ko lang. So, kunwari lang naman. Kunwari, gusto ko maging Team Harvest din. Paano ba makakasali Team dyan? Tsaka Harvest? tumatanggap pa ba kayo ng mga member dyan o ano? Sa ngayon kasi, marami pang malalaking commitment. Oo. Tulad niyan, merong Harvest Cup. So, alam namin na maraming gusto. Maraming gusto. Proud kami doon. Pero, yun nga, sa ngayon kasi marami pang commitment. So, hindi muna kami kumukuha ng mga rider. And then, kung paano ka makakapasok, ako kasi, tinitignan ko, meron siyang two sides eh. Yung attitude mo, at saka yung potential. Pwedeng attitude lang, pwedeng potential lang, pwedeng ganun yung mangyayari. Kasi, hindi namin habol yung dahil magaling ka, kukunin ka namin. Hindi. Nung na-hook up kami dyan sa sponsorship, ang namin is yung potential talaga, yung potential niya. And then, later on, yung siguro habang tumatagal, nade-develop din yung attitude nila. Kasi, mahirap humanap talaga bro na may attitude na. Magandang attitude, tapos sobrang galing pa. Ang hirap, bro. So, titignan mo sila dun sa dalawang bagay. Sa amin. So, dun ako nagbe-base sa kanila. Kung may potential ka, tapos medyo naman yung attitude mo. Dahil sa mga kasama mo na develop na, mapapasabay ka na. Gaganda na rin yung yung attitude. Tama. So, yun. Sa mga rider na gusto, hindi lang skills. Hindi lang skills, bro. Yun lang ang masasabi ko, hindi lang skills. Kasi
sa team nga namin, kung kilala mo, si Janro, kilala mo, hindi mo kilala. Kilala ko yun, pero Kilala si hindi ko Jado. pa siya na-encounter. Nakilala ko siya kay, ano ko siya kay Papay. Oo, hindi siya ganun ka, ano bro, hindi siya ganun kagaling. Pero, yung attitude kasi niya bro, okay, Solid okay naman. yung attitude niya. And then yung potential niya, na-follow na lang niya. Kasi nga, nandun na siya sa loob Oo. ng grupo eh. Pag sumabay ka dun sa loob ng grupo, mapapaano ka na rin, mag-excel ka na rin, di ba? So yun ang ano, yun ang hindi naintindihan ng iba na bakit sila lang, bakit konti lang yung rider ng Team Habis. Ayun. Ganda nun, maganda yun. Mm. So yun, sa mga aspiring athlete, hindi lang lakas, ugali rin talaga dapat. Mm. So ito, siguro hindi ko natatanong na nabigyan mo na rin naman kami ng idea. Tatanong ko sana kung ano ba yung mga perks pagka naging member ka ng Team Harvest. Pero yun, parang sabi mo naman na yun, nasa race, support Yung sa perks race. bro, ano, yun, makakasali ka ng mga karera. Tapos, ano ka, hindi ka, ano, kumbaga walang pilitan. Oo. Kung gusto mo kumarera, karera ka. Kung ayaw mo kumarera, huwag kang kumarera. Pero pag gusto mo, may susupport naman. Yes, bro. Tapos ang addition lang doon sa sponsor naman na side. Hindi ko lang alam yung iba. May iba kasi nangyayari. Para sa akin kasi, pag halimbawa ikaw bro, rider ka, magaling ka, Mm. tapos okay naman yung attitude mo. So, ako kukunin kita as a rider. Pero dapat ang mangyayari, ikaw yung masusunod. Kumbaga magiging suporta lang ako. Magiging suporta lang ako sa'yo. Dahil nga meron kang potensyal. So, yung iba kasi, ang nangyayari, na-hold nila yung potential nung bata, nung rider. Gets, so. Na, kung ayaw ko sumali dyan, hindi, huwag ka sumali dyan. Mm. Kaway ko yan eh. Gets, Di ba? gets, Yung gets. parang Oo, gano'n. gets. Wag muna tayong sumali dyan kasi merong conflict, ganito, ganyan. So parang rider pa rin talaga. Oo, para Sa sa rider akin, pa rin. si rider yung kailangang ano para magtuloy-tuloy yung potential niya. Alam mo bro, parang kino-consider namin yung grupo as parang stepping stone. Oo. Stepping stone siya na meron pang ibang opportunity na possible na kumuha sa'yo dahil meron ka potential. Tama, tama. Yung mga sponsors globally, mga international, 'di ba? Mga big brands talaga. Yan. Pero syempre kami, nasa tao din 'yan. Kung member kami tapos kontento kami sa kung anong meron kami, magiging proud na kami doon. Pangahawakan na namin 'yun. Kasi full support naman ang nangyayari. So, depende na sa rider 'yon na kung magpapaalam siya, may mga gano'n naman na usapan. Papaalam siya na kukunin siya ni ganito, ni ganyan. So, 'yun. Dapat disiplina rin. Ganda. Maganda, gets ko yun. Gets ko yung pinupunto mo nga na parang maging membro ng Team Harvest. Hindi ka nakakulong lang sa Team Harvest. Oo. Parang ikaw pa rin yung mag-aaral ng direction mo. Andun lang yung Team Harvest para sumuporta sa'yo, di ba? Kung gusto mo kumarera dyan, tignan natin, pag-usapan natin kung Ano kaya yung ba budget ng... naman support? Oo, di ba? Kung kaya naman, why not, di ba? Ba't mo pipigilan yung bata? Tama. Oy, kain tayo. Ganda nun. Okay Baka muna. na. Pero rolling pa rin yan. Sundot na natin ng mga tanong habang kumakain. Sige bro. Ito pre, ito nagpo-podcast kami, hindi may iwasan magsalita habang kumakain Sorry sa mga manselan. Ito pre, siguro mga fun fact na tanungan lang. Siguro para sa mga hindi nakakaalam at curious din, saan ba nanggaling yung yung parang peace walking na palayaw o pangalan? Peace. Dito kasi sa Cavite, mostly sa Cavite, pag peace kasi yan, halos magkakamag-anak, di ba? So, pwedeng pinsan, or peace, pre, bro. Yun, parang slang word lang siya. Street na, di ba? Yun, kaya, hindi ko nga rin alam, gusto ko na rin palitan yung pangalan na yun sa Facebook Pero kasi, sa community, yun na yung kilala. Although, parang gusto ko alisin sa Facebook na yung pangalan na Peace. Pero dahil din yan, dun sa Peace TV. Kasi nga, taga dito ako. So, ayun, sabi ko, Peace, pwede naman Kasi Caviteño naman. Gino-consider ko naman sarili ko, di ba? Ayun.
Okay Yun naman lang. Okay naman. Parang kumapit na sa'yo yung, Yun lang ano yung eh. pinagano ko. Yung piece Pero na kasi ano eh. nagiging redundant siya, bro. Minsan, Ay, bro piece, ganun. bro, Ah, peace. bro piece. Pre, peace. Ah. Di ba? Kumbaga parang, minsan ako, iniisip ko, hindi ako nakakuha ng respect ka. Pag tinatawag lang akong peace, Ah. pero pag naisip ko, ay peace, oo nga pala, pre nga pala, bro nga pala. Yun. Ganun. Pero ano eh, parang kumapit na sa'yo eh. Kumapit Ayun na nga. sa'yo yung peace wakin eh. Oo. Yung ibang yun nga, tulad ng sabi yun, tawag sa'yo peace na lang eh. Oo. Hindi na yung totoong Oo, pangalan mo. tama. So bukod dun sa peace wakin na kilala ka namin sa community ng mountain biking, sa ibang tao, ano bang palayo mo? Iba-iba kasi bro eh. Sa basketball, Joaquin. Sa mga dati kong kaibigan, JB lang. Ah, Kasi Joaquin Benjamin ako eh. Nice, ganda pala Oh. Minsan bro, Joaquin Bordado. Tapos tatuan pa. Yun lang. Pero ayun, meron pa nga Jeb eh. Jeb. Parang short for JB kasi two letters Ah, yung JB. okay. Pinikli pa, Jeb Jeb. pa. Kaso baho. Jeb. Ang baho pakinggan eh. Ano lang din pre, isa pang personal question lang din. Paano ka ba unang napasok sa enduro downhill, mountain biking? Ano bang kwento niyan? Latin ko bro sa background. Bago ako mag-enduro downhill, galing akong circuit motor. So kami lagi sa Carmona. Tapos nung nabuntis si Mrs. kay Manong, na-aksidente ako sa loob ng truck, sa loob ng race track. Meron kasing karera noon, tapos parang sa downhill din, may track read kayo. Doon tawag namin track day. So nag-track day kami. Siyempre, pag practice, walwalan yan eh. So sumemplang ako, nag-high side ako. Nakahiga yung motor. So sobrang lean, nag-high side ako, binawi ko. Kinargahan ko pa, binawi ko siya. So tumalsik ako, tapos una yung ulo ko. Oh. Napatigil ako, sabi ko, parang ito na yung sign para tumigil ako kasi may baby ako eh. May baby ako. So, ano yun, 2018. 2018. Hindi, 2014 pala yun. 2015. Ngayon, nung napatigil ako sa motor, nag-exi ako. Exi kalsada. Throwback mo pala na mga long ride. Bro, exi kalsada ako. Tapos, habang patagal ng patagal, syempre, malalayo na yung kondisyon ka eh. Malalayo na. Nung nakarating ako ng Baler na nakabike lang, fat bike, parang nawalan na ako ng gana. Kasi, niisip ko, parang ang layo na nito Parang, grabe na yung effort na ginagawa ko dito. Tapos, nagkaroon ulit ng sign, bro. Nanakaw yung bike ko na yun. Nanakaw. Tapos napatigil ako ng 1 taon. Ayun na, pandemic na. Since bike lang yung pwede, bumili ako ng bike. Tapos yung kapitbahay ko dyan, na taga dyan din. Ano rin yun, Team Arbis din. Safety first din. Nagte-trail na sila. Nagte-trail na sila nun. Tapos niyayaya nila ako, wala pa akong bike. Nung one time na nag-schedule sila sa Silang, West Silang. West Silang. Mahaba yun, bro, di ba? Bago yung araw na yun, napabili ako ng Norco, bro. Wala akong alam sa specs eh. Oo, basta may rear suspension lang. Alam ko, okay na yun, pwede na yun. Hindi ko pa alam yung kung trail, yung enduro, yung downhill. Oo, hindi ko alam yun, bro. Bumili ako. Hindi sama ako sa kanila. Tapos, siyempre, habang tumatagal, nagkakaroon ka ng idea na ito pala yung specs ng enduro, ito pala yung specs ng downhill. So yun, parang nainganyo rin ako kasi nakakapunta kami ng iba't ibang lugar, kung saan kami nakapunta, na kami lang din yung magkakasama. Tapos sama-sama kami sa isang kotse, siksikan. Ayan. Nakaka-enjoy naman, okay naman. Tapos nung time na yun kasi nga, pandemic siya, may drone ako. So, kung nakapunta ka ibang lugar, first time mapuntahan, videoan mo. Video. Yun, masaya. Nasayaan ako sa ganun. So, after nun, parang doon ka na na-hook? Oo, sobra. Yung nag-start na ako ng niyan, yung regarding sa pagbablog, yung Peace TV, doon ko na rin sinimulan na yung una kasi yun lang talaga yung target ko na makapunta ng iba't ibang lugar tapos magbi-video lang ako. Yun lang.
Hanggang sa dumami rin yung mga video na yun. Tapos, yun na, nag-start na tayo ng ano, ng, ng racing. Pero paano kayo napadpad sa ano, sa Pasbo nun? Parang Pasbo yung naging playground yun nun. Ano siya bro? Post-pandemic din yun. Bago kami mapadpad ng Pasbo, mas matagal na yan meron eh. Oo. Matagal na yan. Doon muna kami sa KTM, yung sa may Oo, Bermosa. Bermosa. Oh. Yung dati tinatawag nila, Lagoon. Oo. Pero dati parang hidden trail pa yan, Oo, tinatawag oo. nila. Yun pa, binalag ko rin yun na hidden trail siya. Tapos si Manu nun, since nung pandemic, nagpa-practice na magbike si Manu. So ginawan ko siya ng mga jump. Dinala namin dun sa Lagoon. Nung nagkaroon na ng entrance fee, yung Lagoon, kasi parang open area naman siya, 'di ba? So sabi namin, lipat tayo. Punta tayo sa Pasbo. Naalala ko first time na ginawa namin yun, lahat ng mga jumps ni Mano sa bahay, dinala ko doon. Yun yung mga jumps doon sa Pasbo. Yung mga una. So, yun, nag-start na kami sa Pasbo. Pero before nun, may mga community na talaga sa Pasbo. Pero more on trail sila. Trail. Ako lang yung nag-push nung sa playground. Meron silang mga laruan na natural. Ayun. Yung ano pre, di ba sabi mo sa moto ka dati? In terms of adrenaline, paano may kukompare yung DH at moto? Ano bro mas parehas siyang detalyado. Pero yung sa speed niya, kung i-apply mo yung speed ng sa motor tsaka sa hindi ka malulula, bro. Kumbaga ang transition mo galing ka sa motor tapos papunta kang mountain bike. Hindi ka malulula sa speed. Pero sa technicalities, yun grabe. Kasi sa bundok may tagtag eh. Doon naman sa racetrack wala. More on flat lang siya. So yun lang yung magiging comparison ko. Kaya nagulat din yung ibang tropa sa akin na bakit nakakapagbitaw-bitaw agad ako sa bike. Kasi nga dahil siguro galing ako sa motor na merong speed. So kung speed ang pag-uusapan, medyo walang lula. Pero kung yung tagtagan, doon ka maninibago sa mountain bike. Yung parang start mo ng pagbabike, medyo parang hardcore ka na eh. Tumatalon-talon ka na eh. Yun bro? Inaral mo, sa Pasbo lang din yun mo nakuha? Hindi. Bago ako mag-Pasbo kasi, dati kasi bro, kahit siguro sa lahat ng rider na nagsisimula, pag nakita mo yung saya nung adrenaline sa downhill, nandun yun sa mga jump, 'di ba? So parang nung ako, medyo aggressive ako nung pagpasok ko kasi pag competitive ka since nung una pa lang ng mga ginagawa mo, madadala mo pa rin siya hanggang ngayon eh. 'Di ba? Kahit bago ka sa ride. So yun, parang nagdadala lang sa akin noon na kaya ko to, matibay yung katawan ko, ganito ganyan. Kaya parang yun yung nagbibigay sa akin ng confidence na magtatalon. Kahit kahit first time mo lang siya makita, tapos makikita mo sa mga video na ibang tropa mo, tinitira nila. Tapos tuwan-tuwa sila. Parang achievement na sa kanila yun, accomplishment na sa kanila yun. So ikaw, ma-hype ka rin. Ang mangyayari lang doon, parang nagkakaroon ka ng peer pressure. Dahil, halimbawa ako, tinira ko, tapos ikaw, hindi mo matira. Hindi ka papatulugin nun. Di ba? So, babalik ka rin. Siyempre, mag-i-ensayo ka para matira mo yung pictures na yun. Yun yung Pero pre, naniniwala talaga ako na malakas loob mo eh. Kasi merong race dad sa Teba na tinira mo yung kupang ng blind yun, bro. Di ba? Napa-thank you Lord pa. Tinira mo ng blind. Napa-thank you Lord ako Alam mo nun. nasa isip mo nun. Radar yun eh, radar. Yung radar gap. Hindi bro, kung makikita mo yung pinost ko na video nun, meron lalaki, akala ko marshal, bro. Akala ko marshal. Nung nireview ko yung video, umaakyat siya, di nakahawak siya sa lupa. Umaakyat. Ngayon, pumalakpak siya, parang pinagpag niya yung kamay niya. Yung pagpag ng kamay niya, pa ganun, pa right. Papunta sa right. Akala ko papunta dun yung option. Putang ina. Tapos meron pa isa bro, nakahawak sa puno, nakatayo, nakaganon din. Sakto din dun sa papuntang radar. Puta, ito na. May palatandaan ako dun bro, yung parang meron siyang hams na konti na ganon parang booster. Nung nandun na ako, yun, napashit na ako. Shit!
napaganon na ako. Tapos commit na, more on ano lang, more on stock knowledge lang din. Pero di, Kasi kung alam blind mo- ka dun, di ba? Blind. Blind yun, Oo. bro. Nung track read namin, pinipigilan ako ni Jake na tirahin yon. Kasi unang baba namin, gusto ko na agad tirahin. Confident ako eh. Kasi meron ako knowledge eh, kung paano tirahin yun eh. Tapos, panipa-practice namin dito sa Pasbu. So, hype na hype ako noon, gusto ko tirahin. Ito si Jake, pinipigilan ako. Hanggat hindi na namin natira. Mm. Tapos, kinabukasan, race day na. Yun, pagbalik. Tinira. Grabe yun, bro. Thank Hindi, you, Lord. para sa akin kasi, yun yung pinakamahirap na road gap kasi malaki siya, mataas. Tapos, yung babagsakan mo, bro, funnel. Oo. Pasikip siya eh. So, maraming sumemplang doon. Hindi ko lang alam kung gaano ka major o minor lang yung mga aksidente. Pero, yun nga, paglagpas ko doon sa masikip na yun, pa-thank you Lord talaga ako. Yun na lang talaga. Wala ka ibang masasabi, bro. Ito pa pre, isa pang question ko sa'yo. Kasi marami ka na rin mga first place lalo sa executive category. Ano bang mo dyan, proudest moment mo bilang mountain biker? Yung mga sabi mo, personally. Ano ba, yung preparation? Hindi, parang proudest moment mo na parang, proudest moment parang ko? sobrang proud na proud ka na parang feeling mo, parang galing ko dito sa pagkakataon na to, parang. Wala sigurong ganun, bro. Wala siguro. Kasi every time naman sasali ka ng karera, kahit anong result yan, proud ka eh kung anong mangyayari. Kasi at least ang goal mo, maka-finish ka. So, parang proud na ako doon. Siguro ang pride ko na lang talaga doon, ang magiging nakaka-proud doon is yung dala mo yung pangalan ng isang team tapos nakakatungtong ka sa podium. Even though regardless kung kahit mag-podium ka or hindi, maging finisher ka, 'di ba? Kaya nga yung iba naghahabol lang bro ng medal eh. 'Di ba? Makasali lang tapos makakuha ng medal. Finisher medal. Finisher medal. Proud na sila doon. So, yun para sa akin na proudest moment ko. And then, syempre, yung si Manu. Si Manu. Yung pinaka, ko dyan, bread and butter ko dyan ngayon. Ayun. Ano na lang, siguro palitan natin yung tanong na yun. Pinaka-paborito mo na lang na karera na salihan? Yung nakapaborito. Si Teban kasi bro. Kryptonite ko yan eh. Parang nadali ka rin last time, meron kang DNF dun eh. No? Sa 6 na karera nun bro, 5 ang nalaro ang 4 ang DNF. Yes bro, 4. Grabe sa akin yung Teban na yan. Hindi ko alam boss anong problema sa akin ng Teban na yan. Pero yun nga, yung Teban kasi siya yung karera na siguro a week before nasa isip ko na siya. Pinaghahandaan ko na siya. Tapos a month before may preparation talaga ako. Pag Teban na yung karera. Other than that, pag wala yung Teban, iba rin talaga. sakto lang yung preparation. Pero yung Teban, iba. Tsaka Teban, parang pinaka nakakapagod na trail. Mahaba kasi. Yung last time, parang 4.8 ba? Correct me if I'm wrong, boss. 4.8 kilometers. So, ang haba niya. Tapos, bukod dun, meron siyang kumpleto eh. Kumpleto siya. May lusong, may padyakan. So, kailangan lahat. Talagang preparado ka, di ba? May mga jump, may malalaking drop, may road gap, di ba? Ito naman, sa dami na rin ng taong nakasalamuha mo pre sa community. Kung may naalala ka, ano yung pinaka best advice na narinig mo sa isang tao sa community? Mapa-rider man o kahit sino. Yung parang tumatak lang sa isip mo na bro, sa akin, sa mga narinig ko na rider, isa lang yung pinaka nagbigay sa akin ng ng parang realization. Si Coach JR. Coach JR Barba. Nung nag-training si Manu, tapos syempre, naging rin kami, naging intact din yung namin, relationship. As yung coach ni Manu. Sabi niya kasi parang the more na ini-enjoy mo yung run mo sa karera, the more na bumibilis ka. Yun yung naging patunay sa akin na simula nung narinig ko sa kanya yon na parang enjoyin mo lang. Bakit ka napipressure, di ba? Kung di mo kaya, di mag-option ka. Nasa sarili mo naman yun eh.
Pero kaya nga natin ginagawa yung training para at least meron kang idea kung paano gagawin yun. Nasa sayo pa rin kung paano mo i-apply. So yun, yung the best ano siya sa akin doon, na sinabi niya sa akin doon. Once na the more na nag-enjoy ka, the more na hindi mo na mamalaya na mas mabilis ka na pala. Ganda nun. At saka gumaganda yung progression mo. Ayun, Ganda yun, yung ganda yun. maganda. Ganda. Parang ngayon ko lang din na ano yun. Mm. Parang dapat talaga mas lamang yung enjoyment kaysa dun sa bro. pressure ng Kaya karera. si Manu, ang ingay niya pag napapansin mo sa pag nagbibideo Mm. siya, ang ingay niya. Regardless kung bata ka or matanda ka, given sa mga bata, laro lang sa kanila yan eh. So, maingay talaga yan. Pero pansin mo, antulin na rin ng bata. Oh, tumutulong niya. Di ba? Ako, napatunayan ko Napapakamot nga ako pre pag nakikita ko yung mga tracker dito. Layo sa oras ko. Oh, hindi lang ano, kasi kung the more iisipin mo kung ano itsura ng racetrack, mapipressure ka lang eh. Ganda yun. Di ba? Kaya nga mayroong flow eh. Sundan mo yung flow. So, kung masusundan mo yung flow, mas masaya. Di ba? Wala kang ibang iisipin, kundi sundan lang yung flow. Ganda nun pre. Mm. Ganda. Thank you. Ano, coach, hindi mo sa akin sinabi, nagpunta kami doon ah. Ito pa pre, sa lahat ng na-ride mo, ano na lang yung ano, parang para sa'yo lang naman, top 3 best trail spots na na-ride mo. Top 3? Siguro ano na lang bro, mga underrated. Underrated. Ang sa top 3 ko is yung Paraiso. Grabe yung Paraiso, bro. Ano yun? Speed building. Yung racetrack doon. Ma-develop lang na ma-develop yun. Sobrang ganda nun. Lalo sa mga bata. Kasi parang ano eh, kahit beginner to advance, di ba? May matututunan ka doon sa racetrack na yun eh. Shoutout kay ano. Yung bang ano doon? Si Builder. Si Mamay. Mamay. Shoutout. Yan, Paraiso. Tope. Top 2. Si ano, Tope. Oo, yan, yun. Top 2 ko na underrated is yung ano, Baknotan. Ano kasi bro eh, ako more on ano ako eh, speed building ako eh. Baknotan, La Union ba yun? Oo, yun. Doon kila Benji Ganola. Rider din ng Harvest yun. Yan, maganda rin doon. Tapos, ang top 1 ko, Papis. Papis. Oo, Papis. Oh, bago pa lang siya umaano eh. Sa ano sa ganda, hindi ako nag-base sa ano eh, sa technicalities. Medyo kulang pa si Papis sa sa technicalities. Pero yung community kasi the best. Mapa-local, mapa-rider. Ibang klase. Doon ako nakakita ng lahat tumutulong talaga sa pag-maintain ng trucks, pag-ayos ng mga kalsada. Yun. Pero grabe Number glow, one, Papis. grabe glow up ng ano. Kumbaga sa ano, babae, grabe glow up ng Papis. Oo, di ba? Grabe. Ibang klase. May time dyan pa rin na sinabi ko na hindi na ako babalik ng Papis. May ride. Noon dati. Oo, hindi dati. May ride ako dyan na parang sobrang bad trip ako. Oo. Parang sabi ko hindi sulit. Kasi hindi ko makita yung daan. Oo. Tapos parang ang daming rats. Yung dating bato. Oo, ang daming rats ganyan. Sabi ko hindi na ako babalik dito. Parang hindi ako nag-enjoy. Sumulan Oo. pa. Tapos yun nga, biglang dinevelop na ng develop. Nilinis na. Ang ganda ng Papis. Bumalik yung ano niya eh. Bumalik yung mga parokyano ng Papis. Sobrang ano lang tayo bro. Sobrang blessed tayo dyan na ang daming gusto sumuporta. Yan, yung ano pa lang, One Cavite Downhill Alliance pa lang. Sobrang, eto bro, malamig. Sige. Dito na lang, mainit na lang. Mainit na Sabi. Yan, dami nating mga sumusuporta sa atin dyan. Sobrang blessed tayo. Kahit minsan nga, kahit di mo na sabihin bro, na kailangan ng ganito. Oo. Sila na magsasabi bro. Sila na magsasabi. Tulad yung mga net natin, yung mga net natin doon sa Papis. Dinonate yun para ikabit doon. Kasi nakita nila na medyo risky yung area na yun. So, kailangan kabitan. So, sila na mismo yung nag-volunteer na magbigay ng support. Nagkukusa na rin talaga lahat eh. No? Pagka ganun, makaramdaman mo na may care sila doon sa community eh. No? Tsaka may encourage ka rin na
sipagin Oo. ayusin yung trucks, 'di ba? Tapos yung mga lokal pa nila doon, kahit hindi pag-usapan ng pera, tulong Oo, talaga. volunteer din Oo. talaga. Hindi kasi bro, alam nila na pag maraming rider, pag maraming nagra-ride doon sa Nagbalik kanila, din. marami silang Mm. hahatakin, 'di ba? So yun. At the end of the day, parang kabuhayan pa rin nila yung sa local community. Tsaka ano dun, pre, yung talagang kung yung malalakas tsaka talagang hapit sa ride, parang isang oras kayang pumitong baba. Oo, bro. Yung mga nakikita ko, morning hits tapos parang 9 pa uwi na. Mm. Tapos 6 hits, ganun. May nakikita ko mga post na ganun eh. Sila Mark Rabaya Oo. yata. Morning ride tapos 9 pa uwi na, tapos 6 to. hits pa. Grabe. Sila ano nga, sila Mark Rabaya po. Pag baba ng ano galing sa parking sa tower, pagbaba, diretso ng entrance sa ano sa bato eh. Ito, yan ang silip-silip, diretso na agad. Ito naman pre, bilang MTB dad kay Manu, Mm. balikan natin. Paano nga ba nagsimula yung pagkahilig ni Manu sa bike? Ayun, yun nga, 5 years old, natuto siya mag-bike. Hindi siya nag-balance bike eh. Diretso siya sa may padjak. Tapos isang guide ko lang sa kanya, hinawakan niya upuan. Isang guide ko lang na ganun. Nabayahan ko na, marunong na agad siya pumadjak. Tapos, nag-pandemic, natigil siya. 7 years old, bumalik siya, nung post-pandemic, yun na yun, ginawan ko siya ng mga jump, mga ramps. Tapos, nahilig naman siya, hanggat mapunta kami sa, parang nagkaroon na ako ng time na sabihin sa kanya na tara, samahan mo ko sa, sa bundok. Mm. Mag-ride tayo doon. Ayun, kasi, nung una bro, dahil nga competitive ako noon, yung mga una-una ko sa MTB, competitive ako. Ang inaano ko is matraining din siya na maging competitive siya. Pero hindi pala dapat ganoon. Kumbaga dapat dadalhin mo si Manu, dadalhin mo yung bata, hindi lang si Manu, yung mga batang gusto na kung saan sila masaya. So nung dinala ko si Manu sa Balok, yung sa Balok na may video pa ako, may vlog ako noon. First time niya sa Balok noon. Hindi ko in-expect na ganun niya i-ride yun. Kasi nga mas fun sila sa pababa kaysa yung pumapadjak. Although dati si Manu kasi ang pinakauna niyang race yung dito sa may Bermosa. Padyakan. Yung XC race ng mga kids, MTB. Mini MTB yun. So, nag-champion siya doon. Pero iba kasi yung saya niya pag nasa Pag DH. nasa bundok, pagka gravity. Ayun, nag-enjoy siya doon. Tapos, tuloy-tuloy na hanggang nakikita niya ako nagra-ride. Pag gusto ko umalis, magra-ride ako. Siya na mismo nagsasabi sa akin. Sama siya. Oo. Tapos ngayon, minsan, siya na lang nagsasabi, gusto niya mag-ride. Eh ako, syempre may baby. So, sasamahan ko na lang siya mag-ride. Yung mga ganun. Ito naman pre, 'di ba? Syempre parang yun niya, parang hook na rin talaga si Manu sa mountain biking eh. So parang yun niya, 'di ba? Parang naka-DH bike na siya ngayon. So ano naman yung mga siguro sabihin natin na challenges na kinakaharap mo as a father ng isang aspiring young athlete? Grabe parang yun, ganyan. bro. Grabe pressure niyan. Alam mo kung bakit? Si Manu kasi, pag bago sa mata niya, observant siya. Lalo sa mga features. Mabagal siya sa mga technical. Halimbawa, yung mga Rockies, yung mga ganyan. Tapos, halimbawa, may mga big hits, may mga drop na malalaki. So, ang pressure sa akin dun, bro, is dapat matira ko muna. Dahil nga, observant siya eh. Gusto niya, tirahin ko muna bago siya titira. Kasi gusto niya makita kung paano ko tirahin. Ang pressure sa akin, bro, hindi na ako ganun ka ensayado. So, ganun. Kaya pinipilit ko lagi na, halimbawa, sasama ko si Kel, sasama ko sila Dandan, sila Ranran, si Steve, yung mga yan, na sila yung parang may titira. Sila yung mapapanood ni Manu. Yun yung nagiging challenge sa akin, bro. Actually, ngayon, sinabi ko na nga rin sa misis ko yun, na parang gusto ko na mag-lilo sa karera. Pero, magra-ride pa rin ako. Kumbaga parang, hobby. Ride na lang. Chill Hindi na na lang. hindi na race mode. Hindi na karera. Pero, kailangan ko bro kailangan pa rin. Kasi si Manu, sobrang lalim na ng,
connection sa MTB eh. Kumbaga, intimate na yung ano niya eh, yung connection niya. Tsaka malaki yung potential ni Manu. Kung titigil ako, for sure, titigil din siya. Makatama rin din siya. No? Tatama rin din siya. So, ang sabi ko, kailangan sumama pa rin ako sa mga karera para at least matutukan ko pa rin siya sa kung anong gagawin niya doon. Magta-track ride siya. Yun. Parang nitong anong nakaraan nung pagpunta ng sa National sa Dumaguete. Siya lang kasi hinayaan namin pumunta doon mag-isa kasama sila Ninja Pogi. So sumabay siya doon. Wala ako, hindi ako kasama. Nung race day lang ako pumunta. Tapos pagdating nung race day, parang napangitan ako sa performance niya. Siguro kasi pagdating nila doon, walang pangit yung panahon, hindi sila makapag-ride ng maayos. Tapos hindi mo naman pwedeng iutos sa iba na tutukan yung bata. So yun, parang naisip ko lang, na-realize ko na kailangan ko pa rin talagang Ikaw pa rin talaga eh. No? kailangan ko pa rin sumama para at least merong magsasabi sa kanya na kailangan mong gawin to para manalo ka. Kasi kami yung kami ni Manu, kami yung magtatay na hindi mo masasabi na may time siguro na pwede namin sabihin na hindi, sige, laruin mo na lang yan. Pero most of the time na pag may karera, kailangan competitive eh. No? bigay mo yung best mo. 'Di ba? Kasi para saan pa nag-eensayo ka? Tama, Diba? tama. Ganda no. Yun. Masasabi mo ba pre na na may advantage sa progress ng bata kapag rider din yung tatay? Meron, bro. Meron. Hindi man ganun kalaki, pero syempre, based sa experience mo, share mo sa kanya yun. Kung napagdaanan mo na lalo, alam mo, yung napagdaanan ko, mga semplang-semplang, gusto ko ma-experience niya yun eh. Pero, syempre, ayaw mo naman ang mababalian siya. 'Di ba? Pero, pakonti-konti, halimbawa, ako kasi sa experience ko sa sobrang tagal mo ng ride na kumakarera ka, tapos hindi ka sumisemplang, lalo kang natatakot sumemplang. Tama. Kasi Kalimutan mo na yung nakalimutan mo na yung pakiramdam eh, kung paano siya sumemplang, kung ano yung sakit na mararamdaman mo pag sumemplang ka. Makakalimutan mo na yun. So, lalo kang matatakot. So, parang gusto kong mangyari kay Manu, hindi naman palagi, pero meron siyang mga ganun chance na maramdaman niya na kung paano siya sumemplang, tapos makakapag-bail out siya ng, di ba? Sabihin na natin hindi na pag-aaralan yun, pero may mga technique talaga ng mga ganun, ng mga bail out, di ba? So, yun lang ko. Parang ano rin siguro yun, naisip ko lang din ngayon na kapag yung mga simpleng semplang, siguro parang magiging reminder din sa'yo na mag-ingat ka pa rin lagi. No? Parang gano'n, no? Hindi, pero kagandahan lang kasi sa atin, bro, pag may kasama kasi, on point na sumemplang ka, tatawanan lang kayo eh. Speaking of that, tawa ko dun sa video mo dati, pre. Parang buong video, parang sumemplang lang si tawanan si lang. Manay. Tagil. Yung supapis din yun, bro. Supapis din yun. Parang, unang baba, semplang si Manay. Parang, corner, semplang na naman. Tapos lagi may nakatutok na camera. Meron pa kinain ng alaman. May comment sabi, bakit sinama niyo pa si Vince? Di naman pala marunong mag-bike. Tawa ako. Yun ang yun. So yun nga, parang di ba, yun ang kagandahan sa atin. Pag sumemplang may kasama, tawanan lang kayo. Pero, syempre, at the end of the day, pagkatapos ng pag-uwi nyo sa bahay, mararamdaman mo yung sakit eh. So, dapat hindi rin mawala sa yun, sa utak mo na, ganun palang pakiramdam ng So, pero hindi naman sinasabing sumemplang lagi. Oo. Diba? Safe pa rin, safe pa. Ito ba pre, di ba pag nagra-ride kayo ni Manu or pag may mga races, mas lamang ba yung fun o mas lamang sa iyo yung kaba bilang tatay? Pag mga technical trails ganyan. Pag bro, pag walang karera tapos chill ride lang, kami, more on body kami. Body kami ni Manu. Na masaya kasi siya panoorin yun eh. Kung ano yung gusto niyong gawin sa track, sinahayaan ko lang siya. Dati, pinagbabawalan ko siya. Gusto ko lahat proper. Ngayon, hinahayaan ko siya kung anong style niya gawin. Para makuha niya ng style niya siguro. Kung anong gusto niyang gawin. Minsan nga, sinasabihan ko pa, pag winip mo, itodo mo pa. Minsan ganun pa. Parang ako natutuwa ako. Pag chill ride lang kami, pag body ride lang, ang sarap niya panoorin sa Pero pagka merong parating na karera, yung ensayo na talaga, sobrang intense ako sa kanya.
na hindi naman pinipressure siya, pero detalyado. Oo. Dapat yung mga galaw niya detalyado, lalo sa mga linyahan. Ayun. Pero syempre, ma-appreciate ni Manny yun pag ganun. Mm. Paglaki niya. Oo, yung ano lang, yung tungkol sa endurance, sa age kasi nila ngayon, tatama rin sila dyan, bro. Oo. Tatama rin sila sa age nila. Isipin mo, nung 7 years old siya, gusto ko pagpadyakan. Pero nung nalaman ko kay Coach JR, kasi may Lorico brothers sila Oo. dun. Oo. Nung naraman ko, tinanong ko kasi si Coach, Coach, pinapapadyak mo ba yung Lorico? Hindi. Ayaw pa madyak mo mga yan. Pag ganito, ganyan. Pero later on, yung Lorico brothers kasi, nagkaroon na sila ng parang na-realize nila na kailangan pala ng endurance. At least sa sarili lang nila na-realize nila na kailangan pala yun. Kumbaga, ganun gusto kong mangyari kay Manu na may isip niya na, kaya pala ako natalo kasi wala akong endurance. So, hindi ko siya pinipilit na Sa ngayon. oo. Sa ngayon. Yun, tama. Maganda nga yun. Siguro rin, yung tulad ng example mo sa Lorico Brothers, baka habang nagmamature din sila, Yes. Oo. marirealize nga nila na importante yan. Tsaka Ayos, sila, ganda. bro, ngayon, sumisilip na talaga sila sa trucks. Dati, Kumbaga may sarili na rin diskarte. oo, may diskarte na sila. Tapos ginagawa nila parang, ikaw dito luminya ka dito. Ako dito, tignan natin kung ano yung mas mabilis. Yung Para, magkapatid, yung magkapatid. may ganun na sila ngayon. May ganun na. So ito naman pre, pag kumakarera kayo, ganyan, ano ba usually yung mindset niya ni Manu? Paano mo siya minomotivate? Pag kumakarera, Oo. babagsak pa rin bro sa enjoyment. Mm. The more na mag-enjoy ka, the more na ma-achieve mo yung gusto mong mangyari. Yun, hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasabi ko sa kanya. Pero, siguro may mga papitik-pitik na kailangan manalo ka dito kasi grabe yung ensayo na in-exalt mo dito. So, yun. Pero at the end of the day, yun pa rin. Ang bottom line is Enjoyment pa rin. o enjoyment Bonus pa rin. na lang din kung podium. So siya, wala siyang pakialam sa podium. Sabi ko nga, paano pag hindi ka nag-top 5? Okay lang. At least top 6 ako. Yung mga ganun dahilan, parang wala pa Mga rin sa positive, kanya. no? Positive. Oo. Okay. Kasi ako doon sa safety first namin, ang lagi kong ang post, bro, kumbaga, kahit ano pang result yan, proud kami. So, yun yung pinanghahawakan namin. So, parang na-adapt din ni Manu na, kahit ano lang ako, at least, finisher ako. At least, yung age category, ang laki, yung mga matatanda na yung Ganda, oh. Ito pa pre, siguro curious lang din ako. 'Di ba parang nagbakasyon kayo sa US, may US racing Manu. Ano yung napansin mo doon sa style ng karera nila? Ano yung mga learnings mo doon na pwedeng ma-apply sa atin o baka na-apply mo na? Ano yun, bro? Sa kanila kasi, yung na-experience namin doon. Although, naman si Manu nun, handa naman si Manu nun, prepared naman siya. Yun nga lang, yung pag-organize nila ng karera doon, syempre, hindi namin alam. Anong nangyari, may gondole, may, tawag doon, cable car. Hindi na ako tumaas. Si Manu na lang. Si Manu. Kasi, hindi sila naglabas ng start list. Hindi ko rin alam kung naglabas ba sila kasi wala akong Anong nangyari, kaya pala yung ibang mga bata, bro, tinatanong yung pangalan ni Manu. Ikaw ba si sa Tagalog? Ikaw ba si Manu? Ganito, ganyan. Siyempre, nasagot si Manu. Yes. Ngayon pala, bro, parang may scouting na nangyayari. May scouting. Ngayon, yung run nila, na final run is 1 o'clock. Bro, nag-akyata na. Before, siguro mga 12 pa lang, mga nakapila na sila. Organize Pero, hinihintay ko yung start list. Wala pala, bro. Ang nangyayari, box outan. Kaya pala ini-scout na lang si Manu. Kasi meron, si Manu yun. Mabilis na rin si Manu. Na-scout si Manu. Ang nangyari, nasa pinakalikod siya, back of the grid ng pila. Although, individual time trial. Pero syempre, si Manu, nung time na yun, ang napatapat sa kanya, yung naabutan niya. Meron siyang naabutan. So, kung alam lang namin yun na kailangan pala, kung gusto mo palang mauna, dapat mauna ka sa pila. Pwede pala doon. Pwede doon.
And di ko lang alam kung sa local race lang nila yon or sa kahit anong karera doon. Pero that time, yun yung na-experience namin doon. And meron ding learning sa amin na dapat kailangan prepared ka na hindi mo nga alam kung anong rules eh. E di mauna ka na sa taas, 'di ba? So, kumbaga, Doon kami nagulat, bro. mga dayo kayo doon, dapat ano rin talaga, aralin nyo rin kumbaga. Oo, hindi lang yung basta tira kami ng tira doon na sali lang kami ng sali. Ayun, okay naman, at least ano sila, parang ang dami nila bro eh, parang lagpas 20 siguro sila noon. Anong kategory niya doon? 10 below. 10 below. 10 below. Tapos iba-ibang ano yun bro, dinayo din yun, iba. Ang nag-first taga Russia, Oo. tapos ang second si Manu, tapos yung third taga Mexico. May mga Pinoy din na bata. O wala kayong nakita? Parang wala eh. Wala. Sa ibang kategory, meron. Sa ibang kategory. Sa 14. Pero dun sa 10 below, parang wala. So si Manu lang yung Team Philippines doon. Ito naman pre, curious lang. Kung okay lang naman i-share, ano ba yung kung meron, yung ginagawa mo para makakuha rin ng mga sponsor si Manu? Tulad bro ng ano, kasi dahil nga meron kaming safety first at saka harddisk, alam ko na yung ano na parang kung merong opportunity, i-grab mo. Yun, yung parang ganun. Pero kasi kailangan mo rin magbigay ng mga ano eh, tulad nung sa Unil ni Manu. Para kaling nag-a-apply ng trabaho. Okay. Para magpipitch siya sa kanila, ganun. Oo, kasi meron, natatandaan mo yung time na hard disk cup din siya, tapos may leg dun sa Alliance. Noong time na yun, pinasa ko na yung, kasi pumunta kami ng main office eh. So, nagpasa ako ng rider's profile ni Manu. That time kasi, lahat ng achievements ni Manu, ganda, magaganda yung achievements niya. So, ayun, siguro nakatulong din sa amin yung ganun. At saka, meron naman talagang potential si Manu, kung makikita nila. Ayun. Ito naman pre, mabilis ang advice lang din sa mga parents na may anak na nahihilig sa racing nga, sa nagbabalak pa lang. Anong mabilis Sa ang advice? parents? Oo, mabilis ang advice lang sa kanila. Sa parents, siguro para sa akin, more on the fun side. Huwag i-pressure yung bata. Kasi ang nangyayari niyan minsan, pag pressure nila yung bata, lalo pagka mga sumisemplang-semplang, lalong aayaw yung mga bata, di ba? Pero sa mga tatay naman, yung iniisip kasi syempre natin, safety eh, di ba? So, pag nagkamali yung bata, hindi natin maiwasan na sa parang papagalitan pa, di ba? Ako hindi, bro. Yung kay Manu, nayaan ko siya. Kung sumemplang siya, tumayo siya mag-isa niya. So, dun siya nasanay. So, tapos, pag nagra-ride kami ni Manu, since competitive ako, hindi ko ina-apply sa kanya yung competitiveness. Gusto ko mag-ano lang siya. Enjoy lang siya. Gusto ko ma-realize niya sa sarili niya na gusto niya na palang maging competitive. Yun. So, yun lang. Inaayos ko lang yung sa kanya, yung mga support na kailangan niya, yung mga kailangan niya sa bike, yung paglilinis ng bike, bro. Hanggang ngayon, ako pa rin eh. Akala ko siya na Ako pa rin eh. Kaya gusto ko ma-realize niya na, dapat pala ako na naglilinis ng bike. So, yun. Yun lang. Ang advice ko sa mga parents, walang pressure. Kung gusto nila. Pag ayaw nila, ayaw nila. Ayun. Kung gusto naman, halimbawa, meron naman na-hook na sa pagbabike. Wag na nilang, tulad nung sa akin kasi, ginawa ko nga, hindi ko sila pressure na dapat kailangan pumadyak ka para may endurance ka. Kasi sa mga age ng mga bata, more on the fun side talaga. Gusto nila, dun lang sila nag-i-enjoy. Diba? Yun. Ano naman pre, kung personal opinion mo lang, anong nakikita mo sa future ng mga kabataan ngayon pagdating sa downhill enduro sa Pilipinas? Bro, maganda. Kasi madali na ngayon. Kumbaga, hindi, sa amin na-experience namin. So, sobrang sobrang blessed na ng mga rider ngayon, ngayong panahon na to. Yung upgraded na yung mga bike, yung mga geometry, di ba? Kahit bata ka pa, meron ng bike para sa'yo. Di ba?
Tapos sa mga support, ang dami ng willing mag-support sa atin. So, hindi tulad nung dati, siguro pahirapan sila, 'di ba? Kahit sa mga sponsorship, sobrang hirap eh. Bigyan ka ng sabihin mo na mabigyan ka ng mga items, pero malaking tulong na, pero syempre more on financial, 'di ba? Okay. Kung dadayo ka, Tama. kailangan mo ng financial. Pero ngayon, tingin ko, dahil marami ng willing na tumulong, tsaka nakikita nila yung potential ng mga bata. Tapos lalo ngayon, yung parang ang gusto mangyari sa community natin is mapakilala. Yung parang maging basketball ba? Oo. 'Di ba? Mm. Kasi palagi na lang basketball eh. Oo. So, gusto natin mangyari, yung downhill tsaka yung enduro, mas rin, makilala din as national sport sa, Tama. 'di ba? Sa Sa Pilipinas. US, no? Grabe yung hilig nila sa Oo, biking. No? Iba, Mga first ibang world klase. country, no? Australia, Mga, sa 'di mga, ba? yung mga first world, mga Europe, UK. New Grabe. Zealand, dyan. Grabe yung France nga, 'di ba? Oh, France, Ibang klase. parang lahat tata may Bike bike mecca, eh. di ba? Oo, lahat may bike. Ibang klase 'yun. Pero ngayon madali na 'yan kasi 'yun nga. Medyo naman na innovated na lahat. Tapos andyan na lahat ng resources. Masingit na lang din, pre, dun, balik tayo dun ng konting personal. Nung lumalalim na yung involvement mo sa MTB community, ano yung napansin mo na parang nabago sa routine mo or sa... Madami, bro eh. Madami. Sa time pa lang, Mm. sobrang atina. May mga time pa nga na talagang pinag-aawayan na namin ni Mrs. eh. Lalo pagka may pagka merong karera, yung ako pa yung Punong abala. organizer, Oo. o yung punong abala. Sobrang hati talaga yun, bro. So, meron lang akong mga natutunan dyan na kailangan balanse pa rin talaga. Tama. Balanse pa rin. Although hindi mo maiiwasan na kukulangin ka sa time sa family. Pero dapat magkaroon ka ng time para bumawi. Oo. Yun. Doon ako, yun yung pinag-uugutan ko doon na kahit mawalan ka ng time, at least meron kang time para bumawi naman. Ayun. Usapang pass bullet, pre. May mga future plans pa ba kayo na parang magpakarera ulit doon katulad ng Pakarera. palpitate. Palpit, wasakan eh. Grabe yun, no? Kakaiba yung palpitate. Tsaka ano yun, bro? Enduro na padyakan eh. Kasi daming jumps eh. Pero Oo. padyakan. Tsaka yun? Dinayo siya ng... Naljeran doon, di ba? Team Philippines yun. Tsaka mga XC rider. Bro, sa ngayon, wala pa. Wala pa. May Pero singit, meron akong plano na biglaang linis lang para malaruan. Kasi may mga nagsasabi din na linisin na, ganito, ganyan. Although may mga gusto mag-volunteer. Ang iisip ko naman, kumbaga parang, kung gusto nyo linisin talaga, Pwedeng kumilos na. tama. Huwag na kayong maghintayan, di ba? So ako, ang gagawin ko, siguro bibiglayin ko na lang, lilinisin na, tapos post na lang ako ng tapos na. Para at least merong malaruan yung mga tropa na malapit lang dito. Ang dami kasing andun, ang daming gumaling diyan. Pass. Marami din, oo. Kala Bukod ko, sa Secret Trail, Victoria, yan, Pasbu, dami rin. Maano lang sa passbook, sobrang expose eh. No? Oo. Sa araw. Yun nga. Kasi walang puno eh, no? yun din ang isang namin doon eh, na tapos pag pumasok ka pa sa trail, ang layo. Sa logistic, 'di ba? So hindi ka makapagpasok basta-basta ng mga gamit. Hala ko naman, pre, ang balak mo, yung may shinirke, yung magkakaroon ng swimming pool. Kala ko gagawin Ang mo dami na nga pass mo. nag-comment. Tuloy ko kaya to. Pero alam mo naman tayo, bro, pag Kala ko gagawin mo sa pass mo eh. malaro yung utak natin eh. Pagka naisipan natin pwede naman. Pero syempre, safety pa rin ang tao. Mamaya kung anong meron doon sa ilalim, di ba? Usapang naman tayo, pre, safety first. So, bakit safety first yung brand name na napili mo? Safety Saan first, galing? yan bro eh. Unang kantsawan lang yan ng mga tropa eh. Nagra-ride na kasi sila dati. Meron ng kumbaga, word lang na, yung safety first safety talaga, first, safety first. Tapos, ako lang nakaisip na, gawin ko kayong brand name to, yung safety first na to. Pero, galing lang yun sa kantsawan na, yung pag nagra-ride, Safety first. yung iba kasi, ibang rider, gusto, hatawan ng hatawan. Hatawan ng hatawan.
Tapos yung ibang tropa naman kami, o ano lang tayo safety first lang tayo Yung kumbaga parang other words for chill ride. Safety first lang. Yun lang. Yun. Ganun nangyari. So, ang naisipan ko, bakit di ko gawing ano to? Parang medyo unique Diba? Tsaka lagi siya bro nasasabi. Lagi nasasabi. So, parang meron automatic, may marketing ano ka na agad, di ba? Safe lang. Oo, di ba? Ano namang naging inspirasyon mo pa rin na parang bumuo ng MTB brand? Ano siya bro yun nga, sa marketing, parang dahil lagi siyang nasasabi. Tapos, once na gumawa ka ng mga merch, Mga merch. tapos parang lagi na rin nakadikit sa'yo na parang naisip mo palagi, halimbawa, pag napapasobra ka, di ba? Lalo sa pagbabike, minsan di mo mamalaya, nakapabitaw ka na. Pero pag may suot ka, Sa bagay nga. di ba, makikita mo, nga, ay, puta, safety first Oo pala nga. tayo. Di ba? Ang reminder nga, Oo, ang ganda nga yun. minsan nga, misis ko, binabash ako bro. Bakit? Safety first ako. Pero Tapos, hindi ka safety first. hindi ako naka-armor, hindi ako So, parang nagiging paalala siya. Maganda nga, reminder. Di ba? Reminder siya. Double purpose din, no? Oo. Yung parang, di ba, tulad niyan, yung mga nagra-ride na na bumibili ng safety first. Tapos, hindi naman marunong magsuot ng elbow pads, yung mga gears. Minsan, wala pang helmet, nag-bike. So, parang magiging reminder sa'yo nun, kaya pala tayo safety first, di ba? So, kailangan, yun. Yun naman ang ano natin lagi natin sinasabi. Yun ba, kung anong advice sa atin sa mga rider, di ba? Wag mo kalimutan mag-helmet. Pero actually, kahit yung makakakita kunyari, kasabay kita mag-ride, naka-safety first ka. Pag nabasa ko yun, safety first. Parang, oo nga, safety first. Actually, ano siya bro? Slang word lang kasi yung spelling niya Tagalog lang, kasi Tagalog. siya. So, una, hindi mo ewan ko sa iba kung pag binasa mo siya, hindi siya masyadong, hindi agad marirealize na safety first talaga yung di ba? Pero yun nga, tinagalog lang yung safety first. Yun yung nun, meaning, yun yung background. Sa lahat ng mga na-release mo sa safety first, anong favorite product mo meron? Favorite ko, sa ngayon, sa lahat, yung bike bag. Bike bag, no? Ang dami ng bro, ang dami na. Kaso, gusto ko siya lagyan ng gulong. Medyo hindi pa ako nakakita ng maganda-gandang material para I mean yung yung parang gagawin mo siyang trolley. Trolley. Oo, yun. Pero so far okay naman, maganda naman yung mga feedback. Tsaka may ako ngayon, may in-upgrade ako doon. Mas kinapalan ko yung mga paddings niya. Ayun. Ay, yung design ng bag, wala kang bago ilalabas. Di ba parang medyo army yung dating niya, di ba? Wala Yun kang yung, bagong kumbaga design. parang yun na yung trademark niya. Hindi ko na binago yun. Andun lang muna. Although, pwedeng mag-add ng mga additional logos. Pero syempre, may additional din na cost. Ayun. So, proud lang ako na merong ganong product yung safe. Kasi dami ring rider na nakakaawa minsan Pag nagta-travel sila, ang gamit yung box. Paano pag maulan? 'Di ba? Pag nabasa yung box mo, wala na. Matigas yung bag mo, no? Yung parang siya? makukupi. Padded. Padded siya, tapos sturdy naman siya. Sturdy. Kasi may binili ko dating bag, pre. Nagpa-custom ako. Parang lang siya. Tela lang. Parang malaking bag lang talaga siya, literal, na papasok mo yung bike mo. Pero, pag may dumagan, mararamdaman ng bag mo. Parang ganun. Okay. Pero yun kasi yung sa akin, fully padded yun. Tsaka nakahulma yun sa'yo. Maganda nga yun. Sturdy na siya. So yun, para sa mga hindi nakakaalam pala, pero nabanggit-banggit na rin naman ni Piz kanina. Parang nagbablog siya dati. So, yung tanong ko sa'yo, pre, bakit ka ba nahinto sa paggawa ng content? Maganda yung mga content mo parang mga docu-style. Bro, since nung 2021, pinakaunang race kasi namin nung Teban. Lang bro kaya nagbablog ako dati, yun nga yung purpose ko, is para makapunta lang sa isang lugar tapos mag-videoan lang kung anong meron doon. Masaya na ako sa ganun, bro. Tapos, nung nakakarera kami sa Teban nun, Teban 2 yun Teban 2. Since meron akong competitive side, nakita ko bro, yung standing ko nun,
nasa pang 18 ako out of 104 or 105, mga ganun. So sa parang naisip ko, ay puta, pwede pala. Pwede pala. So, ensayo na ako. Nawala na yung side sa akin na adventurous type. Naging naging competitive na ako. Maganda wala ka ng oras mag-video. Ride Yes, na lang. bro. Parang Imbis ganun, na tama. magbibideo lang ako, ang nangyayari sa akin, Ride nagta-track lang. read Tama, ako. tama. Nag-iensayo ako. So, hindi na ako nagawa ng mga video. Napabalik na lang, parang pasulpot-sulpot na lang. Pag nakita ko kay nung Mano, si Mano na. Oo, parang yun. parang mga brand video ang dating eh. Parang Oo. mga commercial yung Oo. ginagawa mo kay Mano. Ayun. Nakita ko nga. Ayun, Tapos, wala si Peace. maganda rin yung project mo dati. Yung parang Speaking, bro, meron pa akong ginawa eh. Ikaw yung nag-vlog, bro. ano yun? Galing sa vlog mo, nagkumuha ako ng clip sa vlog mo. Anong video mo Sa yun? antena. Yung ride mo sa antena pero hindi ko nakita yung Hindi mo nakita. hindi ko napanood yun. Pero meron akong caption doon na yung clips from Goyo. Ayun. Isa ka sa mga pinapanood ko noon. Okay naman. Hindi, bro. Promise, bro. Aloko. Hindi. Nakatawag ko naman. Hindi, pero tayo yung kasi halos tayo yung magkakasabay na. Mga pandemic Oo, pandemic. eh. Tapos si Sab nun, Sab. putok na si Sab nun. Dahil dyan sa vlog, bro, di parang meron akong isang vlog na sinabi ko doon, sana ma-meet ko. Si Kaya napanood Sab. ko yun, napanood ko yun. Oo. Tapos nakasabay ko siya sa Patagin. sa Patagin. Oo, yun. Parang parang ikaw nag-drone Kasi, nun. di ba, Drone, nagdo-drone ako, di ba? So, ang ganda ng view sa Patagin. Tapos may nakita akong nagsasayaw. Puta, si Sab pala yun. So, yun, doon na kami nagkakilala ni Sab. Tapos hanggang nagsakasabay-sabay na kami sa Street Skies. Ngayon, tropa na eh. No? Oo. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga hindi nakakapanood ng content ni Biz, may maganda rin siya actually na series na sinimulan eh. Yung parang nag-i-interview ka ng mga rider. Yung una si Jake the Snake. Actually, ito, yung sa'yo, Oo. sabi ko parang ganito yung dati ko na, na video. Pero more on sa Parang mga... documentary yun sa'yo eh. Parang docu-style. Documentary. Kung paano siya Oo. nagsimula. Si Berto, may ano rin pala ron. Si Berto. Ayun. So, after nun, wala na. Hindi na rin nasundan. Pero ganda sana, di ba? maganda. Sana. Sabi ko nga, siguro, dun papunta yung mo. Hindi, yung sa'yo, ang direction ng sa'yo parang more on riders eh. Development Ito ng kasi, riders. ang gusto ko sa kanya, ma-highlight din yung mga tao sa loob ng community na hindi masyadong napapansin, kumbaga. Okay. So, katulad yan, mga race organizer. Kasi pag sumali ka sa race pre, minsan, nakakalimutan mo na magpasalamat dun sa race organizer for, parang buuin yung karera na yun, pagkabit-kabitin yung mga puzzle. Kung nakututusin, hindi lang naman yung rider yung nung race. Kumbaga, naandyan din yung local community, yung mga trail builder. Tama. So, gusto ko rin ma-highlight sila. Tsaka, lalo rin din yung mga parents, pre. Oo. Kasi, yun nga, mga young athlete, hindi naman makakasali ng teban yan kung walang, suportadong magulang sa likod. Tama. Tsaka meron ding mga sponsors na gano'n, na ang hinahanap nila is family-oriented. Yun. Yun. Ano rin talaga. Lang, parang passion lang din. Kwento-kwento lang. Pag nahilig rin talaga sa siguro sa isang bagay katulad ng mountain biking, parang lumilikot din yung isip mo eh. Oo. Minsan hindi mo magawa. Parang dahil naisip na project, ang hirap lang gawin, no? Parang Totoo ganun. yan, bro. Totoo yan. Pero yung dati lang, yung kay Sab, grabe yung mga vlog ni Sab eh. Inya eh. Ewan ko bakit. Actually, Ano ba background ni Sab? Anong background? Napag-usapan Hindi, ni si Sab. inaral niya. Inaral niya talaga inaral yung niya. pag-vlog. Okay. Yung parang inaral niya yung mga style nila Mr. Beast. Oo. Yung parang inaral pa niya yung parang paano ma-hook yung Oo. Alam ko inaral niya eh, based dun sa mga vlog na ina-upload niya eh. Tapos 'di ba yung style niya ng pagba-vlog, yung parang storytelling niya. Alam mo yun, yung parang mga sila Mr. Beast nga, yung parang may production talaga. Oo, tama. Kasi 'di ba yung vlog sila ni Bolt na nag-bike sila pa Boracay. Taka na pre, di gagawin ng normal na vlogger yun na Tama. na lang yung pucho-pucho lang. Isa kanya kasi pre may production eh. Ang galing eh, no? Mga pinag-isipan talaga. Sobrang iba talaga dun sa akin sa ginagawa. Kasi Hindi, okay din yun sa'yo, pre. more on video lang yun sa akin. Hindi, pero nasimulan mo na eh. Ang maganda kasi dun sa'yo, may editing. Kumbaga yung parang, kaya nga nasabi ko na parang documentary. Kasi kumbaga, di ba, kunyari, ini-interview mo si Berto. May lumalabas na mga clips eh. Yung sa akin May kasi, mga itong sinisingit podcast, ikaw na mag-i-imagine. Kumbaga, oo. kumbaga, daldala lang tayo. Oo.
Tama. yung target audience is yung parang siya na ma-curious sa'yo. Oo. Ngayon, sa search nila yung ano ba mga product ni P. Sila na Kung, bahala. kung may taong curious sa akin. Meron yan, pre. Haters. Pero no? kumbaga ganun, parang yung podcast ay parang more on daldalan lang, Oo. kwentuhan lang. Yung sa'yo, parang medyo docu Alam ba gusto style. ko rin yan? Ito dati dyan. Yung Oo. ano na yan. Halos maging mukhang studio siya. Gusto ko rin sana. Parang yun nga, nakikita ko yung mga podcast nila. Nila Bugoy na Koy. Yung mga ganon. Yung marami kayo nag-uusap-usap. Tapos meron lang kayong Chill topic lang, na no? isa, di ba? Ganda nga yun. Tsaka kaya kasi nabakasyon na ako parang tagal na nabago nung yung huling episode. Sabi ko, makapag-episode ulit. Kasi wala siyang masyadong kailangang i-edit. Oo. Yun nga. Kunyari Tuloy-tuloy ito, na lang oo, siya. kunyari ito, Oo. mapanood ko yan once, kung may patanggal ka man, yun na yun. Parang ladyan ko lang ng intro, ng logo, outro. Oo. Parang yun na yun. Parang ang mangyayari lang, sumama lang sila sa kwentuhan natin. Parang Yun ganun nga. lang. Parang nakasilip lang sila dun sa bintana. Kaya nga. Walang masyadong effort sa pag-edit. For sure, meron kang mga susunod na episode niyan na marami na kayo nag-uusap. Dadating ka rin dun. Mahirap kasi sa mic Parang kailangan Kasi nasimulan na dapat natin yung maraming mic kainan, bro. Susunod Ayun, yun, may beer. Mahirap. Pero to pre, balik tayo sa kwentuhan. Nakapag-usapan niya sa bang na nagkalabasan mga fanboy Pero to pre, yun nga. Ano naman, siguro kung makakapagbigay ka lang din pre ng parang top 3 mo pagdating sa pagra-ride sa Pilipinas. Rider. Oo, ikaw, depende sa'yo kung gusto mo yung mga dati na or community. current o Oo. downhill Hindi enduro. siya, hindi naman sa dahil magaling. Mm. Pero kumbaga may makukuha kang may makukuha kang aral, mga lessons. Sa akin, mga tinitingala ko diyan pagdating sa pagra-ride Oo, pagra-ride. pagra-ride. Siyempre di na ako lalayo kay Kuya Wilmer. Mm. Sa dami na hindi lang sa sa pagra-ride niya kasi kaya nga siya tinawag na animal Oo. 'di ba? So, grabe rin magbike yan siguro nung kabataan niya. Pero nung nakita ko yung kung paano siyang makisama sa community, walang masamang tinapay diyan kay Kuya Wilmer. So, yun ang nagustuhan ko sa kanila na lahat kaibigan, walang kaaway yan. So, top 3 yan si Kuya Wilmer. Top 2, sino ba? Siguro si Di naman yung 1, 2, 3 na pero ito yung mga tatlong tao na inahangaan ko. Yung pumasok si nung nakuha namin si by Clinton. Mm. Sobrang down to earth din yan, na tao niyan, si Clinton. Kasi kung anong meron, actually, parang sa kabuuan ng team, sobrang nakaka-proud dun sa team na sila yung mga tao na mga rider na kung anong meron, sobrang kontento sila doon, nagpapasalamat sila. Hindi na naghahanap ng kung ano pang iba. Tapos hindi rin sila yung ma-request na Mga grateful kailangan lagi. ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Grateful sila kung anong mabibigay sa kanila. Tapos si Clinton, isa sa mga ganun na yung ganun yung attitude na kung anong meron, kung may bibigay, salamat. Kung wala, pasalamat. Salamat pa. Ganun, oo. Tapos yung isa, si paring Harvey. Grabe yung niya, yung dedication niya at support niya. Hindi lang sa team, bro, sa community. Ramdam yan ramdam ng community yan. Kahit sa sa safety first, bro. Malaking ambag siya sa safety first kasi since pumupunta kami sa iba't ibang lugar, nadadala ko yung mga brand ko dun na pagbenta ako nung mga una-unang Pero ngayon kasi dahil nga focus ako kay Manu. So hindi ko parang sinaalang-alang ko muna yung pagbebenta ko dun sa lugar kasi naka-focus ako kay Manu. So ngayon hindi ko muna ginagawa yun. So yun yung top 3 na regardless yung 1, 2, 3 sila, pero sila yung tatlong tao na hinahangaan ko. Actually, may pangalo pa akong tanong din na top
din eh. Ano naman to, parang tinitingala mong tao in terms of leadership or personality. Pero parang pasok na rin sila dun eh. Hindi. Pero kung makapag-add ka pre, in terms of skill, Si ano, leadership tsaka personality, bro, si Coach JR. Coach JR. Oo, kasi ano siya, hindi madamot sa mga ideas. Oh, Tapos, knowledge, no? oo, sobrang buti ng kalooban nun ni Coach. Alam mo bro, nag-training nga yung mga bata. Oo. Yung mga bata na sabay-sabay sila doon, ilang weeks din yun. Ang sabi niya lang sa akin nun, dalhin yung mga bata doon mag-training. Mm. Kahit wala nang bayaran, bro. Siyempre, as parent, ikaw na lang magbo-volunteer na para matulungan din sila. Kasi hindi rin biro yung ginagawa eh. Di ba? Pero, with open arms na ginawa niya yun, na sinabi niya yung bagay na yun, sobrang ano ka na doon, sobrang blessed ka na doon. Oo. Wala akong masasabi doon sa tao na parang galing sa puso niya talaga na gusto niyang matuto yung mga bata. Para pagdating dito, pagbalik dito sa Luzon, ma-apply nila yung mga Siguro advocacy rin niya eh, no? Oo. Oo. Tsaka nakafocus siya sa development Oo, talaga ng development, mga bata na ngayon. Nakalimutan ko pala yung tanong yun, pre. Simula nung nag-training si Mano kay Coach JR, ano yung napansin mo na parang nagbago sa riding niya, ganyan? Hindi lang si Manu, bro. Hindi Oo. lang si Manu. Halos Pati lahat iba. ng mga batang nag-training doon, kahit yung Team Harvest na nag-training sila doon. Ang napansin ko lang, pagbalik nila dito, sobrang taas ng confidence. Dahil sa natutunan sila nila siguro. Tapos, naging disiplinado sila in terms of riding. Nawala yung mga bad habits nila, nawala yung mga extracurricular na activities nila pag nagra-ride sila. So, ayun. Yun yung the best na nangyari doon. Mataas yung confidence nila dito. Kasi meron bro nangyayari. Alam alam mo alam mo na yung gagawin mo. Pero wala ka pa ring disiplina. Mas nagiging aggressive ka. So, ang mangyayari sa'yo, maaksidente ka. Pero ang kagandahan kasi doon sa natutunan nila, alam mo na kung ano yung gagawin, disiplinado ka pa. So, mas naiingatan mo yung yung mga disgrasya. Di ba? Ayun. So yun, speaking of that pre, so yun nga, since dami na nakapag-training kay coach sa team nyo rin, tas nagkaroon nga ng Safe Academy. So ano yung naging inspirasyon para magkaroon tayo ng ganito sa Nag-usap Cavite? kami noon ni Coach JR na gusto kong andalin dito yung Barba Academy. Pero syempre, merong yan na baka mamaya ako lang naisip ko lang. Mamaya dalhin ko yung Barba Academy na name pero Marine naman yung turo ko. Sila yung mababalikan. So, ang iniisip ko na lang, parang authorized partner ng training academy. Yung Safe Academy, which is kung anong tinuturo ni JR, yun din yung ituturo namin. I-share namin dito sa Cavite. Marami ring marami ring nag-i-inquire. Marami nag-enroll yung unang nyo, di ba? Hindi pa nga nasusundan. Kaya nga actually, isang tanong ko kung ang dami kasing bro. kailan ulit magkakaroon ng schedule. Ang daming schedule ng karera, di ba? Year end merong tulad niyan, may puppies. Tapos merong balok, merong teban. Ang hirap magsingit ng bro, ng schedule. Syempre, yung mga coach, si Kel, si Dandan, si Ranran, kumakarera yung mga yan, kailangan, di ba? Ano pa sila ngayon sa Enduro Series? Nasa top 3 pa yung dalawang coach. So, kailangan nila muna mag-focus doon. Mabilisan na lang din para sa mga, siguro, para curious sa mga ganyan, mga riding academy. Ano ba yung mga tinuturo sa ganyan? Core, balance, discipline. Ayun, yung tatlong yun, yung pinaka-importante. Kasi, pag wala kang balance, pag wala yung core mo, wala kang balance, di ba? Tapos yung discipline mo, kahit meron ka nung dalawang yun, kung wala kang discipline, bro. Wala rin. Wala rin, hindi mo rin ma-apply yun. So, nandun lahat, meron siyang breathing exercise, balance, core, braking, ascend, descend. Yun. Sino naman yung mga recommended na pumasok sa ganyang academy? As long as marunong silang mag-bike na. Kasi mahirap bro yung kasi ito
hindi siya yung training na tuturuan ka lang magbike. Ah. Ano to? Beginner to intermediate Mm. or pwedeng maging advanced din. Yun yung ano niya, yun yung purpose niya na magkaroon ka pa ng idea tsaka skills sa pag-ride ng yung aggressive. Ah. Yung aggressive. Or at least, kung gusto mo lang magkaroon ng transition papuntang aggressive riding, at least meron kang idea Tama. pag nag-enroll ka sa Safe Academy. Actually, yun nga yung next question ko, yung schedule. So, sabi nga ni Peace, wala pa sa ngayon, pero baka magkaroon din yan. No? Malapit na summer, pre. Oo. Siguro, after na lang ng on or before Teban. Oo. Baka magkaroon na tayo ng schedule niyan. Kasi medyo busy pa talaga yung mga Teban coach. next year. Hindi. Ito. Ngayon. Yun pala, Di ba? malapit. December Malapit na 7 ng Teban malapit na pala. Syempre, pag Teban, tulad ng sabi ko kanina, bro, grabe yung preparation niya mag-Teban, di ba? Iba yung Teban. So, yun. Haba na ng kwentuhan natin. Ito, ano na lang to, pre, parang finishing touches na lang. So, kung magkakaroon tayo ng kunyari, naisipan ko magkaroon ng parang Trailside Stories Rider of the Year. Kunyari, ikaw ang pipili. Sinong pipiliin mo at bakit? Ako, bro, suntok sa buwan pero mysterious guy, sparring Arby. Ewan ko kung anong hindi ko rin alam kung anong pwede niyong pag-usapan pero sobrang misteryoso kasi niyan. Hindi, actually gusto ko siya i-guest pero yung tanong ko is parang sa riding, kung pipili tayo ng parang Rider of the Year, parang ganun. Rider parang of the award, Year. Parang bibigay ng award na Rider of the Year. Si Boss Harvey nga, maraming curious din sa kanya. Nahiya lang ako i-message, pre. May ganun kasi ko na parang, Pero bro, paano ka ba sisimulan yung paputol message? ko kamay ko, bro, pag nagpaano yan sa'yo, pag nagpa-interview. So, hindi siya mapa-interview pag kami. Ewan ko, hindi ko alam. Pero niya, balik tayo sa tanong, pre, kung pipili ka ng parang Rider of the Year, sinong pipili mo at bakit? Ano ba yan? Regarding sa accomplishment or... Actually, depende sa iyo. Kunyari, ikaw yung judge, kung pipili ka lang ng isang rider. Sa rider. Kunyari, for the year of 2025, kailangan pumili ng isang rider para parang i-highlight siya. Marami sa istorya, kung tungkol sa istorya, ngayon 2025. Balik pa rin tayo kay Coach JR. Sana ma-interview mo siya. Oo, kasi marami lang siyang ngayon plano Bukod sa mga training, yan, bukod sa pagra-ride niya, bukod sa buhay niya. Marami siyang may kikwento, for sure. Ano rin niya no? Si Coach parang nasa-sacrifice din yung training niya pagbuo ng trail no? Oo, bro. Yung preparation nila sa Dumaguete no? Ito pa pre, isang lesson na natutunan mo sa trail, hindi lang bilang isang rider, pero bilang tao, ano yun? Ano yung nakuha mong lesson? Sa kabuuan, bro, balance. Balance talaga. In general, kasi yung time mo sa family mo, time mo sa ensayo, time mo sa anak mo, time mo sa karera, yung mga ganun. Tulad nito na lang, bro, may pinag-uusapan kami ni Mrs. regarding dyan, na palagi na lang daw si Mano yung kasama ko. Since parehas kami nagbabike. So, yung pangalawa ko, si Maki, medyo wala ng time sa kanya. So, ang ginagawa ko, yun nga, pag-uwi ng bahay, buong gabi. Laro mo siya. Siya naman yung, yung tutok ko. So, yun, ang na-realize ko na dapat talaga balance. Balance lang talaga. Sa mga bata naman, yung balance, ma-apply din yun, bro. Na bukod sa pagbabike, tama. dapat mas priority mo yung pag-aaral. Diba? Bike is not life no? Oo, bro. Hindi, Isang... lang yan, parte lang yan ng buhay mo. Wag naman sana. Pero bro, isang aksidente mo lang dyan na malala. Tapos ang karir mo dyan. Dapat talaga may backup ka lagi. So, kailangan balance tayo sa pag-aaral. Lagi ko rin sinasabi yan sa mga rider. Tulad nung na lang, bro, ito na lang. Big example, bro. Si Kimi. Si Kimi. Isa siya sa mga nag-request nung Papis Race dahil sa thesis niya. Tama. Para maka-graduate siya. So, ayun, para matulungan din siya, ginawa yung yung karera na yun. So, makikita mo dun sa rider na balance. Meron siyang academics, meron din siyang sports side. Tama. Although kasi yung
Ang alam ko, ang course niya is regarding sports, Ano siya eh. sports science, para sports mga science. ganun. Oh, Oo. related pa rin. Yun. Ito Pero, naman, pre. balance. Kung meron ka isang bagay na gusto mong i-improve sa local MTB community natin, ano yun? At bakit? Improve. Siguro yung ano lang, pagkakaroon ng unity sa buong, sa nationwide to bro nationwide. Dapat meron isang federation na lang Tama. na nagko-control lahat ng races. Tama. Alam mo kung bakit? Kasi kami sa team, sa team namin, organize yung race schedule namin. So, January pa lang maglilista na ako doon ng ng race schedule. And then merong ibang karera na susulpot. Oo. So, masisira yung schedule na yun. Siyempre may mga budget din yun, bro. So, masisira din yung budget. Since yung team namin is gusto sumuporta palagi sa mga local races. Pag may sumingit na karera dyan, tapos gusto namin suportahan, matik yun. So, suporta talaga. So, masisira yung sa namin, sa schedule namin. So, yun lang. Ang siguro dapat magkaroon na ng isang federation lang na hawak ng buong karera. Although, kahit DH Enduro lang, no? oo, siguro. Pero, parang suntok sa ban pa rin. suntok Pero sa ban. sana. Actually, maganda nga yun. Ako rin parang bilang fan na lang, bilang hindi na rider, bilang fan na lang din ng sports, ang gusto ko naman din mangyari, yung parang ganyan, yung parang Harvey's na series. Pero ang gusto ko sana, parang yung lahat ba ng magagaling, yung parang nakakasali sila. Yung para at least merong, parang may yearly na nagpupukpukan sila. So makikita talaga natin kung sino yung, kung sino na yung umaangat, gumagaling, kung sino ba talaga yung actually, bro, rider to kaya. beat, ganun. Kaya siya. Kayang gawin siya. Pero syempre, ang main goal kasi ng bawat LRO is masayang community. So, pwede siguro ihiwalay lang yung mga galing tapos parang championship lang din. Parang World Cup yung mga ganon. Championship League, mga ganon. Yung kung sino lang yung mga laging nasa podium, sila lang yung maglalaban-laban. Pero, iba nga kasi yung natin. Pwede rin naman halo eh. Iba yung category natin eh. Iba yung category natin dito, bukod sa category ng iba. Sabagay. Kasi yung iba, junior lang yun, tapos iba yung formatting kilik na. natin eh. Tayo kasi maraming categories. Age cut, no? So, mahirap din siya i-balance. Tsaka, hindi siya magiging worth it para sa mga LRO. Kapag ganun lang. Unlike siguro, pag may sarili kang sponsor para dun lang sa palaro na yun, na puro champions lang yung maglalaban-laban, pwede siguro mangyari. Pero kung LRO base, siguro hindi magiging worth it. Kasi more or less, yung registration, doon din sila nakakuha pang expense. Tama. Diba? Pero malaking bagay na ngayon na merong parang may elite category lagi. Para at least yung mga competitive talaga, parang sasampa na lang dun. Ayun nga. Dati, di ba, parang dalawa lang kategory? Dati alam ko yung Novice binabanggit ng lang mga mga- OG, parang mga ganun, beginner, may mga ganun. Ganun lang. Beginner at saka expert lang ata dati. Ito naman pre, ano na to, parang medyo last two questions na lang. Ito, kung bibigyan mo kami ng pagkakataon pre na parang sumilip lang sa isip mo ngayon, ano yung makikita namin na parang pinaplano mo, yung parang mga future project, kakaibang ideas na parang, alam mo yun, parang lumilikot-likot sa isip mo. Parang Plano marami ko? kang ideas eh. Sa ngayon kasi nakafocus kami sa sa Harvest Cup. Harvest Cup talaga. Ina-finalize pa namin. Actually, bago matapos ang November, dapat may posting na kami ng dates. So, hopefully next week, ma-post na namin yun. Tapos, gusto ko mag-ready sa Teban. Teban talaga. Kasi bro, sabi ko nga sa'yo, kryptonite sa akin yan. Teban na yan. Gusto ko maging finisher man lang doon sa Teban na yan. Ano pa ba? Kay Manu, this year kasi, dapat, ang plano rin kay Manu is international na races. Kaso, dahil nga nabuntis si Mrs., hindi ako pwedeng paalis-alis kasama si Manu. So, next year sana, hopefully, makalipad siya. Makabiyahe. Oo, makabiyahe. Maka-experience siya. Pero yun nga, medyo nagkaroon ako ng at least meron kaming knowledge na nangyari. Yung last time na karera nila Steve sa Indonesia, hindi nakalaro yung isang Lorico.
si Christian. Bakit? Dahil nga parang hindi pa siya parang 14 years old, Hmm. bawal. Dapat talagang exact pa na ano. So hindi siya pinayagang maglaro. Yung isa lang yung Kumbaga nakalaro. UCI talaga sila na... Ewan ko lang kung anong dahil lang sa classification kasi Mm. pinakamataas yun C1 yun eh. Mm. C1. Ewan ko lang kung C2 or C3. Pero yung ibang karera naman kasi kahit local race lang sa kanila, meron silang mga 12 below or 10 below. At least magkaroon din na experience si Manu sa sa ibang race. Ito pre, last na. Siguro ano na lang, message mo sa community or mga gusto mong pasalamatan or kung meron kang gusto mong i-promote. Message sa community, bro. Gusto ko sana maging tulad ng ng mga sponsors ng Cavite. Halos lahat, 'di ba? Mga Kumbaga step up, no? parang parang nagtutulungan, maging open ba sa mga opportunity na pwede nilang itulong, ibigay sa mga rider. And then yun nga, sana sa pagpapakarera madagdagan pa yung mga rider na gusto lang mangisaya. Gustong mangisaya. Actually, yung natin, yung sa natin na yan, yung sa Halloween na yan, baka maging na yan. Yearly. Maging yearly na. Maging yearly na yan. So, ayun, meron man tayong mga event na ganyan, yung iba, mga malalayo, pero for sure naman, sinusuportahan sila ng mga ibang rider din. So, yun, dapat magkaisa lang sa community. Wala na yung iwahiwalay na Tsaka iwasan sana yung sa organizer side yung magdidikit-dikit na schedule ng karera. Kasi alam mo naman yung mga bro. Isipin mo, pag sinilip mo lahat ng registration, pag nakita mo yung 40 up dyan, tsaka 30 up, sobrang dami yan. Sobrang dami. Kasi sila yung financially stable, di ba? Pero sila rin yung may mga pamilya. Pag nagdikit-dikit ang schedule niyan, Hati rin sila. marami yung mawawala dyan, di ba? So may hirapan silang magpaalam. So dapat organized din yung pag-schedule ng mga karera. No? Parang United. kung nakita na may gantong date na, kausapin parang gano'n. Open communication. Kumbaga. Communication talaga. Pwede naman magbigayan. Anything na pre, parang gusto mo i-promote, yun nga, Harvey siguro. Safety first. Harvest, tapos safety first. Hindi, yung Harvest Cup, yun, return tayo sa 2026. So abangan nyo lang yung schedule natin by November. Pina-final lang namin kasi halos lahat ng karera is parang sabay sa bro, fiesta ng city. Talaga? Yung mga lugar? Yun ang kagandahan ngayon. So parang para ma-boost din yung tourist nila. Ganda nga yun. And yun sa safe, syempre andyan pa naman lagi. Online lang, online. PM lang tayo. Safety first. Yung shop ko bro, hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Ayan ba yun? Hindi, dyan ko dapat gusto ilagay. Pero may mga may mga inuna pa. Ayun lang. So yun, sobrang solid ng kwentuhan pre. Sumuko na yung timer. Ilang Nag-reset oras na siya. Parang nangyari parang 110 minutes na to. So yun, sobrang salamat kay Peace sa sobrang... Mamaya, tumigil na yung... Di yan. May tiwala ako, 1 terabyte yan, pre. So yun, sobrang salamat kay Peace sa oras, tas naganda pa ng pagkain. Ito yung hindi ko in-expect na siseryosohin ni Peace na Bogchi. Pero sobrang dami namin sinasabi, Naitsapuera nga namin yung pagkain. Mas busy yung bibig namin pagkasalita. Pero yun nga, sobrang salamat bro sa Thank you. sa pagpayag na sana wala akong nasabing masama na makasagasa. Parang wala naman, pero kakat natin yan. So yun, hanggang sa muli mga pre, may next week or may interview tayo na sobrang interesting din na tao. Abangan yan. Let's go! Thank you. Thank you pre 3, 2, 1. Dire-diretso. Thank you pre Na-appreciate ko pre.